Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3171 ang tugatog. Iniisip lang ng mga babae na bad mood si Sally. Pagkatapos ng lahat, makatuwiran na ang Abyss Witch ay palaging magkakaroon ng walang limitasyong potensyal, ngunit si Sally Ye ay walang sapat na oras upang lumaki. Para kay Sally Ye, natural na makaramdam ng sama ng loob dahil hindi siya gaanong nakakatulong sa naturang laban. Sister Sally Ye, huwag masyadong mag-isip, pag-aaliw ni Sheila nyo. Ayos lang ako, ngumiti si Sally Ye at umiling. Kaagad, nag-iisang tumungo si Sally Ye sa mga guho. Sa isang matibay na sulok, may isang babae na tahimik na nakatayo, walang ekspresyon. Kung hindi mo titingnang mabuti, may isip mong isa itong parang wax figure. Kahanga-hanga, ito ang babaeng nagpakita noon at nagpatigil kay Ye Wuya. Sino ka? Hindi sigurado ang mga mata ni Sally Ye. Hindi sumagot ang babae, ngunit direktang nagtanong, paano ka Nagel Inang? Mukhang naguguluhan si Sally Ye. Anong paraan ang ginagamit mo para mapabuti ang sarili mong mga particle ng demonyo? Ako. Ang aking lolo ay nagbigay sa akin ng lahat ng uri ng takdang aralin, na lahat ay kinakailangang kurso para sa mga mangkukulam sa kailaliman. Walang ganoong kurso, mataray na sabi ng babae. Nagulat si Sally Ye, Senyor, sino ka at bakit mo nasabi iyan? Bago pa makapagtanong si Sally Ye, biglang dumilim ang paligid. Pakiramdam ni Sally Ye ay wala sa kontrol ang kanyang katawan. Ang mga butil ng demonyo ay baliw na hindi mapakali, at ang katawan ay pinilit na multo. Kasabay nito, natagpuan ni Sally Ye ang kanyang sarili sa dagat ng mga bituin. Sa isang kisap mata, nagmula talaga ako sa Mechanical God Realm hanggang sa malawak na kalawakan. Sa sandaling iyangat ni Sally Ye ang kanyang ulo, laking gulat niya nang makitang may isa pang multo sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang nakakatakot na pamimilit na ipinahayag ng mga particle ng demonyo sa anino ng multo ay parang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik kumpara sa kanya. Hindi maisip ni Sally Ye kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Naramdaman lang niya na ang walang hangganan at malawak na universo ay mas mababa sa anino na ito, na lalong nagpamangha sa kanya. Ang anino na ito ang sentro ng universo. Ikaw, isa ka talagang bruha sa kailaliman. Nagmamadaling ginawa ni Sally Ye ang pinakamataas na etiquette ng demon race. Gloria Sally Asmodeus, nakita ko na ang aking mga ninuno. Kahit na hindi ko alam ang pinanggalingan ng bruhang ito, kahit sinong Abyss Witch ay tiyak na ninuno siya, kaya tama lang na tawagin ito. Makinig, anuman ang dahilan ng Diablo na nagturo sa iyo na magsanay. Kailangan mo lang tandaan na walang mga demonyo maliban sa Abyss Witch, at maaari mong turuan ang Abyss Witch na magsanay. Sa sandaling gisingin mo ang mga particle ng demonyo, ikaw na ang nangungunang lahi sa limang tay. Ang isang lalaki na hindi man lang maintindihan kung ano ang isang butil ng demonyo, bakit kanya tuturuan kung paano magsanay? Natigilan sandali si Sally, at nagmamadaling nagtanong, kung gayon, matandang ninuno, hindi ba ako naging mas malakas kaysa sa paghihintay sa paglaki ko? Mayroon bang paraan para gawin ito? Mayroon lamang dalawang paraan para lumaki ang bruhang kalaliman, mahabang panahon, at isang labanan upang malagpasan ang limitasyon. Walang tigil ka bang nakikipaglaban sa iyong kasalukuyang pagsasanay? Umiling si Sally Ye, ay ang lahat ay ayon sa takdang aralin na ibinigay ni Lolo, ang babae ay biglang naglabas ng hindi mabilang na mga hibla ng mga particle ng demonyo. Nabalot ang anino ni Sally. Gatlang M. Naramdaman ni Sally Ye na iba't ibang bagay ang hinuhubaran sa kanyang katawan. Nakita ko ang ilang sari-saring enerhiya na inilabas. Ang susi sa mga particle ng demonyo ay kadalisayan, ang pagtugi sa pinaka-orihinal na kapangyarihan ng limang tay. Ang iyong nakaraang pagsasanay ay sumisipsip ng napakaraming basura, ngunit pinigilan lamang nito ang mga particle ng demonyo na hindi pa sapat ang lakas. Kahit ano pa ang pakay ng lolo mo, hinihila ka lang pababa, hindi tinutulungan. Nadurog ang puso ni Sally Ye, paano ito mangyayari? Tutulungan kitang tanggalin ang mga dumi, minsan lang. Kung tungkol sa hinaharap, sinabi ko na sa iyo kung paano magtanim. Tumango si Sally Ye, oras, laban. Ang bawat Abyss Witch, syempre, ay umaasa sa mga particle ng demonyo. Ngunit ang mga particle ng demonyo ay ang pinakapangunahing kapangyarihan ng limang tay, kaya, naglalaman ito ng walang katapusang mga posibilidad. Sa makatuwid, ang bawat Abyss Witch ay magkakaroon ng sarili nitong uniqueness. Kopyahin. Kailangan mong hanapin ang butil ng demonyong iyon na pag-aari mo. Sa sandaling bumaba ang boses, naramdaman ni Sally Ye na lumiwanag ang kanyang katawan. Nagbago ang paligid, at talagang bumalik ito sa mga guho. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong sa kanila ng isang beses, at ako ay aalis. Malumanay na sabi ng babae. Ancestor. Ikaw ba ang reyna ng Thousand Faces? Umaasang tanong ni Sally Ye. Natahimik ang babae, halatang ayaw sumagot. Kung ganoon. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Brother Ye Fan? Okay lang ba siya? Awkwardly ngumiti si Sally,
ang ninunong ito ay talagang pinahahalagahan ng mga salitang parang ginto. Ang susi ay ang hindi direktang tumugon sa mga tanong na ayaw mong sagutin. Kung gayon bakit ka nandito para tulungan kami? Nandito ka ba para ituro ako? Noon lamang nagsalita ang babae, at tahimik niyang sinabi, ang huling paghatol na ginawa ng bata, hindi ko inaasahan. Sa pagtingin sa ilang espadang ibinato niya, naramdaman ko. Siguro tama ang pinili ng pamilya ko. Pansamantalang tanong ni Lie, si Brother Yefan ba ang tinutukoy mo? Buhay pa ba siya? Walang sinabi ang babae, at nawala na lang. Si Sally ay nalilito, at sa huli, hindi niya sinabi sa kanya kung sino siya at kung bakit niya ito itinuro. Gayunpaman, sa paghusga sa tono ng babae, hindi dapat mamatay si Yefan. Bukod dito, dapat mayroong ilang makapangyarihang tao sa likod ng mga eksena upang tumulong. Ang tanging ikinalungkot ni Sally ay ang kanyang lolo na si Asmodeus na talagang may masamang balak. Ang dyablo ng pagnanasa, ay hindi mapigilan ang tukso ng pagnanasa pagkatapos ng lahat. Nang hihinayang umiling si Sally, talagang hindi siya interesado sa katayuan ng pagiging hari, ngunit laging nakabantay si Asmodeus. Naikuyong ni Sally ang kanyang mga kamao, na pagpasyahan niya na kailangan niyang lumaki sa lalong madaling panahon. Sa isang malinaw na landas, wala na siyang pagkalito. Kung mayroon akong kapangyarihan ng matandang ninuno na iyon, hindi ako magiging mahina pagkatapos makipaglaban ng maraming beses. Kuya Yefan, hintayin mo ako. Nagsaya si Sally, tumalikod at tumakbo pabalik sa basement ng templo. Kailangan niyang sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa sitwasyon at sabihin sa kanila na buhay pa si Yefan. Sa isang kulay abong mundo. Hindi mabilang na mga espada na walang katapusan sa paningin. Sa espada, singsing ng Diyos. Nang bumalik si Yefan sa kanyang katinuan, napagtanto niya na ang isang hibla ng kanyang primordial spirit ay talagang pumasok sa ring. Makatuwiran na dapat ay nawala ang kanyang kaluluwa at kaluluwa, ano ang nangyayari? Anak, ikaw talaga. Natulala. Nakarating ka na dito. Mayroon kang isang grupo ng mga asawa at babae. Marami kang kayamanan at kapangyarihan. Ang mga pagbabago sa buhay ni Yang Yang ay pumasok sa kamalayan ni Yefan. WHO. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, hinanap ang kanyang boses, at tumingin sa tuktok ng Sword God Mountain. Ang bundok na ang taluktok ay hindi pa nakikita, sa pagkakataong ito, may anino ng bundok, at may bakas ng balangkas ng bundok. Kabanata 3172 Kanayunan. Naalala ko. Nagulat si Yefan. Huling beses kang nagpakita. Kailan? Pumasok siya sa pananaw ng lumikha at may mga pagdududa, ang boses na ito ang nagsabi ng ilang salita sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na ang pananaw na iyon ay hindi ang kapangyarihan na maaari niyang taglayin ngayon. Bakit ka nasa sabik? Wala kang Alzheimer's, kaya kalimutan mo na, sabi ng boses na may thought. Sinubukan ni Yefan na umakyat sa bundok, gustong makita kung sino ang nasa tuktok ng bundok. Ngunit kahit anong pilit ni Yefan, hindi pa rin siya makatayo. Huwag mong sayangin ang oras mo, dito pa lang sa posisyon mo, hinihila na kita, kung hindi, hindi ka na makakatayo. Sumimangot si Yefan, ikaw. Sino ka? Bakit ka nasa Sword God's Ring? Malalaman mo rin ang tungkol sa mga bagay na ito sa madaling panahon, at ayaw kong mag-aksaya ng oras na magpaliwanag sa iyo. Anak, nauubusan na ako ng oras. Para mailigtas ang buhay mo, halos maubos ko na ang natitirang kapangyarihan ko. Kailangan mong tandaan kung ano ang susunod kong sasabihin sa iyo. Natigilan si Yefan. Iniligtas mo ako. Kung hindi, sa tingin mo ba naabot mo na ang antas na iyon? Anak, hindi mo na kailangang magpasalamat ng sobra, dahil ang dahilan kung bakit kita may iligtas ay dahil ikaw mismo ang gumawa nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Yefan. Nasa tuktok ako ng bundok, kung ito ay masyadong malayo sa iyo, pagkatapos ay mahuhulog ka sa bangin, at hindi ko ito mapigilan. Ikaw kasi. Sa sandaling iyon, kapag malapit ka na sa akin, kaya kitang hilahin. Biglang nagising si Yefan. Ibig mong sabihin, makakaugnayan mo lang ako kapag pumasok ako sa ganitong uri ng pananaw na mala crater. Halos. Ito ang pangunahing kinakailangan na itinakda ko para sa may-ari ng Sword God's Ring. Kung hindi ko man lang maabot ang antas na ito, hindi ko na kailangang gumastos ng enerhiya. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, baka mamatay lang at mabuhay. Ang kanyang sariling pag-uugali ng pagpapakamatay, ngunit din kapalit ng isang pagkakataon upang mabuhay. Huwag kang maging kampante, anak, minsan lang kita matutulungan. Ang pakulo mo ng pagmamakaawa para sa pagkatalo, kung gagamitin mo ulit, walang makakapagligtas sa iyo. Walang pakialam si Yefan, mabuti kung makakaligtas siya, masaya siya. Salamat senyor, hehe. Tingnan mo ang walang hiyang mabahong birtud mo, may ugali ka talaga kay Laozi noon, natatawa din ang boses. Pinupuri mo ba ako, o sinasaktan mo ako? Ungol ni Yefan. Ubo-ubo. Tila nakita ng boses na ito ay nasa malayo, at muli itong naging seryoso.
Anak, ibinalik ko ang isang bakas ng iyong dugo sa simula, ngunit ito ay magbibigay daan sa iyo upang muling hubugin ang iyong katawan. Gayunpaman, ang iyong cultivation base ay natatakot na kailangan mong magsanay muli. Bagaman mayroon kang daan-daang espiritual na katawan, nawala mo na ang 99% nito sa pagkakataong ito. Ngunit ang iyong kaharian ay naroon pa rin, at hindi dapat magtagal bago ka makabawi, kailangan mo lang ng maraming mapagkukunan ng pagtatanim. Tumawa si Yefan at nagsabi, Senyor, hindi ito problema. Mayroon akong mga mapagkukunan para sa paglilinang. Mayroon ako. Nasa rural na lugar ka na iyon, at maraming likas na yaman. Isa kang malaking hooligan, at ikaw ang may huling say sa kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan mo. Ngunit, ikaw ay nasa Hongming Universe, ang pinaka-primitive at core area ng Taishi Plain. Kailangan mong makakuha ng sapat na mapagkukunan dito, ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Natigilan si Yefan. Ano? Hongming Universe. Saan? Nakalimutan mo ang star map mula sa simula. Naputol ang dila ni Yefan, ang bituin sa kabila ng Purgatory Fire Lake. Teka. Hindi kaya, ang hukbo ng tao na maaaring gumamit ng primitive power ay ang mga tao sa Hongming Universe. Sa panig ni Satanas, dahil ba sila ay inatake nila, kaya sila naakit sa panig ng tao. Kalmado si Yefan sa sandaling ito. Lumilipad ang mga saloobin. Kung ang mga tao ay naging tulad ng mga demonyo, maaari nilang gamitin ang primal power mula pa sa simula. Kung gayon, ang kapangyarihan ng mga tao ay mas malakas lamang kaysa sa kapangyarihan ng mga demonyo. Ang mga tao ay mayroon lamang pisikal na lakas, ngunit ang kanilang karunungan ay mas mataas kaysa sa maraming mababang antas na mga demonyo. Bilang karagdagan, kinokontrol ng mga tao ang mga halimaw, alchemy, at gumagawa ng lahat ng uri ng primitive na sandata ng crystal ore. Sa pagtingin lamang sa hukbo ng tao, hindi ito ang gustong harapin ng anumang kaharian ng demonyo. Nakita na ni Yefan ang mga hukbo ng mga pangunahing kaharian ng demonyo, at talagang hindi sila kasing sophisticado ng mga taong iyon. Sa kabilang panig ng lawa ng apoy sa purgatorio, ano ang gagawin ni Satanas kung makaharap niya ang hukbong iyon? Una, hindi nang ahas si Satanas na magsalita sa ibang mga kaharian, lalo na sa ikalawa at ikatlong kaharian. Sina Jeros at Ailaris, kahit alam nila, may isang hukbo ng mga tao na darating para sumalakay, at tiyak na hindi nila tutulungan si Satanas. Kung tutuusin, napakalakas pa rin ni Satanas para sa pangalawa at pangatlo. Ano man ang mangyari, si Satanas ay magagawa lamang na mamagitan hanggang sa hamina si Satanas, o kahit na ang tubig ay lumipas. Kung hindi, ang pagliligtas kay Satanas ay walang maidudulot na mabuti sa kanila sa huli, at sa halip ay maaaring makagat ni Satanas. Dapat alam din ni Satanas ang katotohanan ito, kaya hindi siya nang ahas na ihayag ang balitang ito. Kapag nakilala ng ibang mga kaharian, ang unang kaharian ay talagang nasa krisis, at karamihan sa kanila ay mahuhulog sa gulo. Hayaan ang hukbo ng tao na makahanap ng iba pang mas mayaman na mundo at lumayo sa lawa ng apoy ng purgatorio, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Dam! Hindi katakataka na kailangan mong gumawa ng napakaraming primitive na mga minahan ng kristal, na orihinal para makaakit ng puot. Ito ay hindi para sa Diablo mismo, ngunit para sa grupong ito ng mga tao sa Hongming Universe. Sinabi ng boses, ikaw, hindi, sa tingin mo ba ay kasing laki ng alam mo ang eroplanong Taishi? Hindi mo naisip na napakaraming makapangyarihang tao sa kasaysayan, kung wala kang sasabihin, sabihin mo lang kung saan nagpunta ang mga dragon ng pamilya Shenlong. Patay na ba silang lahat? Sa madaling salita, ang rural na lugar kung saan ka dati ay isa lamang sa hindi mabilang na sibilisasyon sa Taishi Plain. Ang Hongming Universe ay ang gitnang lugar ng Taishi, at ito ang lugar ng kapanganakan ng iba't ibang lahi. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan ng mga Diyos sa kasaysayan, ang sangkatauhan na ang controller dito. Ito ang kabukiran kung saan ka naruroon, ang mga Diyos at mga demonyo ay mayabang. Sa totoo lang, ang kanilang mga ninuno, kabilang ang grupo ng mga Titans, ay matagal nang natalo sa mga ninuno ng sangkatauhan. Pangu, Foxy, Nuwa, ang mga sinaunang Diyos na ito, ay gumawa na ng kalokohan para sa mga ninuno ng mga Titan na iyon. Ang mga malalaking tanga ng Titans ay gustong magligtas ng mukha, kaya nahihiya akong magsabi ng totoo. Ang Titan God Realm at ang mga libingan ng kanilang mga ninuno ay inilipat lahat mula sa Hongming Universe patungo sa kanayunan. Haha, itong mga apo, tuwing naiisip ko na binubugbog sila para ilipat ang mga puntod ng kanilang mga ninuno, nakakatuwa ako. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa. Hindi katakataka na nakita niya lamang si Titan noon, ngunit hindi pa niya narinig ang mga gawa ng mga dakilang Diyos ni Nuwa Foxy, na ikinalat sa eroplano ng Taishi. Kaya, nakapunta ka na sa kabukiran. Nagulat si Yefan, paano ito mangyayari? Ang mga tao ang namumuno. Mga Diyos at demonyo, hindi ba sila ipinanganak na may bentahe ng primordial power? Sa kanayunan, wala kahit primitive na mga minahan ng kristal, ngunit mga prehistoric na bato lamang, kaya syempre ang mga Diyos at mga demonyo ay matutulis.
Ngunit sa Hongming Universe, ang primitive crystal ore ay karaniwan, tulad ng karaniwan sa sinaunang panahong bato. Sa ganitong kapaligiran, matagal nang natutunan ng mga tao na gamitin ang kapangyarihan ng primordial na kapangyarihan mula sa panahon ng pangunahing paglilinang. Sa tahasan, ang kanayunan doon ay masyadong luma, kung ito man ay mga pamamaraan ng paglilinang, pamamaraan, iba't ibang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip ng lahat na ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng primitive na kapangyarihan. Naunawaan ni Ye Fan, sa katunayan, ang mga tao ay bubuo ng iba't ibang sibilisasyon ayon sa kapaligiran. Posible ba? Ang Cheneshoy at ang Heavenly Sutra ni Emperor Wan na aking ginawa noon ay kumalat lahat mula sa Hongming Universe. Kabanata 3173 Ekstrang Gulong. Nakangiting sabi ng boses, anak, gaano man kahusay ang pagsasanay, buod din ito ng mga pananaw ng ibang tao. At paano maipapahayag ng pagsasanay ang tunay na karanasan sa kaharian? Umakyat ka na rito, kaya posibleng hindi mo pa nalilinang ang iyong sarili. Ano sa tingin mo? Naramdaman ni Ye Fan ang isang electric light na kumikislap sa kanyang isipan. Kung sinabi niya sa kanya ang mga salitang ito noon, iisipin niya na ito ay makatwiran. Gayunpaman, kapag pinakikinggan ko ito ngayon, ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam. Kapag naabot mo ang isang tiyak na antas, maaari mong maranasan ang malalim na kahulugan nito. Sinabi ng boses, ang kailangan mong isaalang-alang ngayon ay ang daan sa hinaharap, kung paano pupunta. Hindi mahirap para sa iyo na muling hubugin ang iyong katawan at ibalik ang iyong paglilinang. Ang hirap talaga kapag gumaling ka, ano ang dapat mong gawin? Natahimik si Ye Fan, oo. Paano ako magsasanay? Naranasan ko na rin ang lasa ng paghanap ng pagkatalo. Ang layunin ko dapat ay kung paano makabisado ang ganoong uri ng kapangyarihan at makamit ang ganoong uri ng pananaw na mala creator. At ayon sa naunang pamamaraan ng paglilinang, sapat ba talaga ito? Ginagamit ko ang pagkakaiba ng oras upang linangin ang kabaliwan at sayaw, at pagbutihin ang pisikal na katawan. Pagkatapos ay gamitin ang disintegrasyon upang madagdagan ang lakas ng labanan. Pagkatapos ay sumangguni sa Asher Dragon Technique at iba't ibang batas para matutunan ang iba't ibang bagong diskarte sa Sword Intent. Ngunit, ang lahat ng ito ay hindi nagdudulot ng maraming pagbabago ng kalidad sa kanya. Ang talagang nagpalakas sa kanya ay ang ilang epidemya. Halimbawa, dati, naunawaan ko ang antas ng eroplano, hindi ang batas ng eroplano, ngunit isang kaharian na talagang umiiral. Bilang resulta, na-upgrade niya ang lahat ng uri ng mga kasanayan sa antas ng eroplano. At, humingi ng pagkatalo, ang paglipat ay hindi napakarilag. Ginagamit ito bilang limitasyon. Tulad ng, ang mga tao sa 3-dimensional na mundo ay tumitingin sa 2-dimensional na mundo. Gaano man karaming magagandang panlilinlang ang ginagamit ng mga tao sa 2-dimensional na mundo, wala itong kahulugan sa 3-dimensional na mundo. Siyempre, ang kasanayan mismo ay napakahalaga din. Gayunpaman, sa parehong larangan lamang, ang mga kasanayan ay magkakaroon ng mga tunay na epekto. Napagtanto ni Ye Fan na kumpara kina Ye Wuya at Lao Lin, ang kulang sa kanya ay kaharian. Maaaring ito ang unang lansungan, maaaring ito ang pangalawang lansungan, maaaring higit pa doon. Kung hindi sa ganoong lawak, hindi niya ito makikita sa sarili niya, kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito. Napabuntong hininga si Ye Fan, marami akong alam na pamamaraan ng cultivation, at napag-aralan ko na ang sword intent, martial arts, iba't ibang batas. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang aking pag-unlad ay tila pabagal at pabagal. Maaaring ang tagumpay ng kaharian ay magagawa lamang ng swerte. Tulad ng mga Qinglong na iyon, hinihintay mo ba ang sarili mong Asher Dragon Tribulation? Medyo nababalisa si Ye Fan. Sa pagkakataong ito, siya at si Ye Wuya ay ganap na nagkahiwalay. Ayokong maging pawn niya, at kapag nagkita kami mamaya, life and death is unpredictable. Siya ay lubos na umaasa na maaari niyang tunay na makabisado ang paghanap ng pagkatalo. Isang panunuya ang nanggaling sa tuktok ng bundok. Boy, sa tingin mo ba ikaw ay isang henyo ng mundo? Natigilan si Ye Fan at nag-isip sandali, dapat akong ituring na henyo sa swordsmanship. Pero, normal ang ibang aspeto. Kung ikukumpara kina Ji Xuanyuan at Chiyo, o ang tinatawag na Feng Xiaotian, paano iyon? Saglit na nag-isip si Ye Fan, at sinabing, ang pinakamataas na layunin ng espada ni Ji Xuanyuan at Chiyo, na nagkawatak-watik, ay hindi mas mahina kaysa sa akin sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban. Ang walang kapantay na layunin ng espada. Sa mga tuntunin ng iba pang mga talento, sa tingin ko siya ay mas malakas kaysa sa akin, hindi mahalaga sa mga tuntunin ng paglilinang o pisikal na kalidad. Para naman kay Feng Xiaotian. Maliban sa kendo, ang ibang talento ay dapat na mas malakas kaysa sa akin. Oo, mayroon ka pa ring kaunting kaalaman sa sarili. Mapaglarong tumawa ang boses, kung gayon, tatanungin kita, dahil ang iyong talento ay hindi kasing husay ng iba, at ang iyong oras ng pagsasanay ay mas maikli kaysa sa kanila, bakit dapat kang maging mas mahusay kaysa sa kanila? Ilang taon ka nang nagsasanay? Kahit nabilangin mo ang pagkakaiba ng oras halika sa pagsasanay, matagal ka na bang nagsasanay kasama si Feng Xiaotian?
Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kahit sina Jishuan Yuan at Chiyo ay malayo pa rin sa iyong kaaway. Ang lakas mo lang ngayon, yun lang edad, sinusubukan mong abutin ang taong iyon. Hehe, anak, sinong minamaliit mo? Hindi na kay Mick si Yefan. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, tila hindi makatotohanan. Oo, hindi kasing galing ng iba ang talent ko, bakit ang ikli ng training ko, at kailangan ko pang humabol sa iba. Not to mention anything else, ilang taon na si Yekyun, ilang epoch na ang nalinang niya. Sobrang-sobrang na ang kayang basagin ang kanyang katawan ng isang espada. Inaasahan mo pa bang malalampasan mo ang Qinglong ng 8 Tribulations? Kahit gusto mong hamanin si Ye Wuya. Totoong hindi ko sineseryoso ang powerhouse ng Watai, sinubukan mong gumawa ng mga shortcut para mapabuti ang iyong pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya, hindi ito mali sa sarili. Pero, tama ka, hindi ibig sabihin na palagi kang mananalo. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring manalo sa pamamagitan ng pagiging matalino. Ikaw ay hindi isang bagong dating, mayroon ka ng mataas na pananaw sa paglilinang. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil, sa isang napakaikling panahon, na pinagkadalubhasaan mo ang napakaraming bagay, kaya ikaw ay talagang naliligaw. Mga espada, dugo ng dragon, martial arts. Anumang paraan ay ayos lang, ngunit kung gusto mong kumain ng taong matabang sa isang kagat, minamaliit mo ang mga tao. Ang kailangan mong gawin ngayon ay gamitin ang iyong paningin na mas mataas kaysa sa iyong lakas para gabayan ang iyong sarili at tahakin ang landas ng paglilinang na pagmamayari mo. Tandaan, huwag masyadong matayog. Natigilan si Yefan. Be solid, do you practice well? Sa pilitan na talaga niyang hinahabol ang combat power mula nang iwan niya ang Old Ones noong bata pa siya, para lang mabuhay. Kahit na lumipas ang mga araw at nagkaroon ng pagkakataon na mapabuti ang kanyang paglilinang, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Maaari kang pumunta dahil mayroon kang mataas na lakas sa pakikipaglaban, ngunit ang kapangyarihan ng labanan ay palaging limitado, at hindi ito nangangahulugan na ang kaharian ay uunlad. Sa pagbabalik tanaw, talagang isang malaking kawalan. Mapait na ngumiti si Yefan, Senyor, bakit ayaw kong ayusin ito sa sistematikong paraan at linangin sa solid at komprehensibong paraan, ngunit wala akong oras. Nasa panganib pa rin ang pamilya ko. Huwag mag-alala, magiging maayos sila. Paano nalaman ng Senyor? Tanong ni Yefan. Talagang patay, ka sa pagkakataong ito. Maging ang mag-asawang Panginoon at tagapaglingkod ay hindi malalaman na ikaw ay buhay pa. Dahil wala ka na, hindi naguguluhin ng master at servant pair ang pamilya mo, hindi na kailangan. Ikaw ay isang anomalya, at ang landas ng iyong buhay ay hindi makalkula. At sa pagkakataong ito, ako ang tumulong sa iyo na makaligtas. At saka, hindi na ikaw ang pangunahing target niya, dapat hinahanap niya sina Jishuan Yuan at Chiyo. Ang paglilinang sa 2 taong iyon na mas malapit sa ilog ay dapat na siya ay abala ngayon. Anak, ngayon ay ganap ka ng naging esparadong gulong. Hehe. Hanggat hindi ka sumisigaw at sasabihin sa mundo na buhay ka pa, hindi ka patuloy na papansinin ng mga tao. Nakahinga ng maluwag si Yefan, gusto pa rin niyang hindi ma-target. Narinig ko lang ang, sa tabi ng ilog, at hindi ko maiwasang isipin, bakit nagsasalita ang taong ito, medyo matandang kagubatan. Kahit hindi sila hanapin ni Ye Wuya, wala na ako, kung sakaling may dumating na kaaway. Nag-aalala pa rin si Yefan. Ang mga babaeng iyon sa iyong pamilya ay hindi sila mahina, at inaalagaan sila ni Feng Xiaotian. Kahit nasa Hongming Universe, ang 6 Tribulations Asher Dragon, kasama ang cultivation base, ang mapangahas na mahiwagang kasanayan ay nangunguna na. Hehe, nagigilty ang batang yan sa kamatayan, mo, kaya siguradong tutulungan kanyang alagaan ang pamilya mo, para makasigurado ka. Magic Skill. Anong magic skill? Kabanata 3174 ang presyo ng nobya. Ito ang tinatawag mong batas sa eroplano, ang pangalan ng kanayunan. Sa itaas ng bukas na kalangitan, ito ay Seikiko, na siyang antas ng eroplano. Paminsan-minsan, ang ilang mga psychic realms ay mauunawaan ang mga natatanging mahiwagang kasanayan, na kung saan ay ang tinatawag na mga batas. Ngunit kahit na wala kang mga mahiwagang kasanayan, hanggat naabot mo ang espiritual na antas, ikaw ay nasa parehong larangan, at walang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahina. Ang espiritual. Ang kaharian ay itinuturing din na isang tunay na powerhouse sa Hongming Universe, at ito ay katulad ng sa kanayunan. Ngunit, ang kabuuang bilang ay natural na higit pa kaysa sa kanayunan, pagkatapos ng lahat, ang base ng populasyon ay hindi maihahambing. Bukod dito, ang mga tao sa Hongming Universe ay gumagamit ng primitive na kristal na ore upang linangin, at ang paraan ng paglilinang ay mas makatwiran. Natigilan si Yefan. Nadama niya na ang antas ng eroplano ay hindi dapat tukuyin ng mga batas. Ito ay may katuturan ng sabay-sabay, ito ay lumabas na ang naabot ko ay ang larangan ng psychic connection. Senyor, mukhang marami kang alam tungkol sa Hongming Universe, bakit hindi mo ako kausapin? Nagmuni-muni si Yefan, dahil alam pa niya, mas ligtas na lumabas.
Pagkatapos ng lahat, kung hindi ka pamilyar sa iyong buhay, at hindi mo maibabalik ang iyong buong lakas ng sabay-sabay, ito ay palaging magiging mapanganib. Wala akong gaanong oras para sabihin iyon sa iyo, at ang kasalukuyang sitwasyon ng Hongming Universe ay malamang na ibang-iba mula noong ako ay naroon. Mukhang nanghihinayang si Ye Fan, at tila kailangan niyang lumabas para malaman ang impormasyon ng mag-isa. Isang bagay, gusto kong ipaalala sa iyo, bagamat sinabi kong nandoon ka noon, ang universo ay ang bansa. Gayunpaman, ang rural na universo ay isa ding napaka-espesyal sa hindi mabilang na rural na lugar. Oh, hulaan ni Ye Fan, dahil ba ito sa ninuno ng Titan? Tama, ang libingan ng Diyos na iyon ay hindi talaga sa pamilyang Titan, ito ay ginamit nila. Ang libingan ng mga Diyos ay isang magandang bagay, at ito rin ay isa sa mga pinakamahiwagang bagay sa limang tay. Kahit na ikaw ang kalaban, walang paraan para kunin ang libingan ng mga Diyos. Yung mga tao sa Hongming Universe, tinatayang marami ang naghahanap ng puntod ng mga Diyos at gustong i-unlock ang mga lihim ng puntod ng mga Diyos. Dahil malawak at walang hanggan ang Taixie, hinanap nila kung saan-saan at hindi ito natagpuan. Sa pagkakataong ito, natuklasan ng Hongming Universe ang rural na lugar na ito, at matatagalan pa bago matuklasan ang grupo ng mga Titans at ang mga libingan ng mga Diyos. Sa oras na iyon, magkakaroon ng madugong bagyo. Tinatayang iyon ang pangunahing dahilan ng pagbubukas ng interstellar array na ito. Biglang sinabi ni Ye Fan, "So, nagmula sa Hongming Universe." Oo, kahit na ang mga ninuno ng mga Titan ay natalo, inilipat nila ang lahat ng magagandang bagay. Ang mga tao sa Hongming Universe, pagkatapos na malaman ito, nalaman na sila ay dahado, natural na hindi sila pumayag. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, gustong ipaalala sa akin ni Senior na bagaman ito ay isang rural na lugar, unti-unti itong magiging larangan ng labanan para sa mga strategist ng militar dahil sa relasyon sa pagitan ng mga puntod ng mga Diyos. Naiintindihan mo? Masakit ang ulo ni Ye Fan, tila kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, at least hayaan ang kanyang pamilya na manatili sa kanyang tabi upang maging komportable. Anak, pagkatapos mong lumabas, mas mabuting gawin mo ang iyong tungkulin, o ipagpatuloy ang pagtahak sa landas ng iyong ultimate combat power. Wala akong pakialam kung anong landas ang tatahakin mo. Gayunpaman, kung makikita mong muli ang batang iyon na nagngangalang Lin sa hinaharap, sabihin mo sa kanya para sa akin. Ang apelyido ay Lin. Hulaan ni Ye Fan, ang ibig mong sabihin ay Lao Lin. Tama iyan. Ano ang relasyon mo kay Lao Lin? Bilangin mo siya. Kalahating guro, pagkatapos ng lahat, hindi siya opisyal na tinanggap bilang isang disipulo. Ikaw ang amo ni Lao Lin. Nagulat si Ye Fan. Ang taong nasa tuktok ng bundok ay may ganoong kaharian. Sabihin mo lang sa kanya na ang dalawang propesya na iyon ay hindi nangangahulugang siya at ako lamang ang kasangkot, marahil. Mayroong pangatlong tao. Anong propesya? Hindi mo na kailangan pang magtanong, kung nakita mo siya, sabihin mo na, kung hindi mo nakikita, kalimutan mo na. Hindi nakaimik si Ye Fan, Senyor, palagi mong sasabihin sa akin, ano ang pangalan mo? Anyway, niligtas mo ang buhay ko. Hehe, hindi mo ba ginamit ang pangalan ko para makipag-ugnay sa prinsesa ng lahi ng Diyos? Hindi mo naisip, bakit mo pinili ang pangalang iyon para sa iyong sarili? Long Wu. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, pakiramdam na natanggap niya ang kanyang nararamdaman. Naapektuhan, ang hindi malay ay dumating sa pangalan na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, palagi akong nakasuot ng Sword God Ring, at madalas kong inilalagay ang aking espiritual na kahulugan sa mundo ng ring upang magsanay sa mahabang panahon. Sa paglipas ng mga taon, normal na maapektuhan ng ilang impluensya. Nang hindi na hinintay na magtanong pa si Ye Fan, bigla siyang nahulog mula sa gilid ng burol ng mabilis. Sa muling pagtingala, hindi na nakikita ang balangkas ng tuktok ng bundok. Hindi ko alam kung hindi na siya, hilahin, ni Long Wu, o kung, nawala, na si Long Wu. Senior Long Wu, kahit na ikaw at ako ay walang pangalan ng master at apprentice, ngunit itinuro mo ako sa direksyon, ikaw din ang aking guro. Binibigyan kita ng isang saludo, at inaasahan kong makita kang muli. Lumuhad si Ye Fan sa gilid ng burol at yumuko. Pagkatapos nito, tinawag ni Ye Fan si Tai Chu. Matapos alisin ang bakas ng sarili niyang dugo sa simula, dumating si Ye Fan sa labas ng mundo. Pagkatapos kabahang tumingin sa paligid, nakita ni Ye Fan na may madilim na lugar malapit sa kanya. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman kong ang Sword God Ring ay nasa isang malaking mahogany box. Ang paligid ay napuno ng lahat ng uri ng ginto at pilak na alahas, pati na rin ang ilang maliliit na instrumento. Ang kahoy na kahon na ito ay inilagay sa isang parang bodega na silid tulad ng maraming masayang kahon. Ang goat. Napagtanto ni Ye Fan na ang Sword God Ring ay itinuring na isang trinket ng ilang tao at itinapon sa dowry box. Kadalasan, hindi ito magagamit ng ibang tao, at hindi nila makita kung para saan ang singsing, kaya itinatapon na lamang nila ito bilang isang maliit na bagay. Sa katunayan, ito ay tulad ng inaasahan ni Ye Fan. Noon, umatras ang hukbo ng tao upang linisin ang larangan ng digmaan ng mga bituin.
Matapos ang Sword God Ring ay matagpuan ng isang cultivator, hindi siya nakaramdam ng anumang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya, kaya ito ay itinuturing na isang ordinaryong palamuti. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iikot-ikot, pumasok ako sa batch ng mga Reg along ito. Sa mga sandaling ito, tila tahimik ang gabi sa labas, tanging ang ingay ng ilang kantahan, sayawan at inuman. Natitiyak ni Yefan na walang tao, kaya sinimulan niyang baguhin ang kanyang katawan sa madilim na silid. Sa kaloob na ito ng kasal, mayroong 2 kahon ng primitive na kristal na ore, kasama ang maraming mga espiritual na kasangkapan, upang ang aura at primitive na kapangyarihan sa silid ay napakasagana. Napakalakas na ng mga cell ni Yefan, at ang kanyang katawan ay na-remodel sa bilis na nakikita ng mata. Parang walang pinagkaiba sa mundo ng mga tao na napuntahan ko na. Hindi ito kasing sariwa ng Arcane Domain at ang Devil. Maingat na naramdaman ito ni Yefan sa kanyang banal na kahulugan at natagpuan ang kanyang sarili sa isang maliit na bayan ng gubat. Ang mga gusali dito ay kakaiba at hindi masyadong kakaiba. Kung iisipin ito ng mabuti, pagkatapos ng lahat, ito ay isang universo na pinangungunahan ng mga tao, na may katuturan. Ji Xuanyuan. Totoo ba na magsasalita ka tungkol sa espada sa iyo? Inaasahan ni Yefan na makatagpo ng ilang bagong powerhouse. Nakikinig sa kahulugan ni Long Wu, Ji Xuanyuan at Chi maaaring nasa Hongming Universe ka. Siyempre, kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay maaari na ngayong bumalik sa kanyang orihinal na estado, ang kanyang cultivation base ay napakababa. Isa lamang sa daan-daang espiritong katawan ang natitira, at ito ay mahina pa rin. Kung talagang lalaban sila, tinatayang wala pa sa kalahati ng lakas nila sa peak. Sa kabutihang palad, ang katotohanan na siya ay nasa espiritual na kaharian ay hindi nagbago. Sa layunin ng espada sa antas ng emperador at pagkakawatak-watek, kung hindi mo papatayin ang iyong sarili gamit ang sarili mong lakas, wala kang problema sa pagprotekta sa iyong sarili. Bigyan siya ng ilang oras, ang pagbawi ay hindi isang problema. Ang pangunahing problema ay kung paano pa mapapabuti ang kanilang lakas. Hindi ko alam kung ano ang antas ng teknolohiya dito, at kung maaari nilang kontaken si Qingzhou at ang iba pa. Mayroon ding interstellar teleportation array, hindi ko alam kung maibabalik ko ito. Napaisip si Yefan. May star map siya, kaya halos alam niya ang daan pauwi. Kung talagang hindi ka makausap, ibabalik mo muna ang iyong paglilinang, at pagkatapos ay gamitin ang layunin ng espada upang lumipat. Gusto niya talagang magulat ng kaligtasan, hanggat alam niyang ligtas ang mga babae, maaari siyang maglaro ng patay sa kanyang sarili. Hindi bale, ibalik mo lang muna ang iyong lakas, gawin natin ito ng hakbang-hakbang. Nagnilay-nilay si Yefan sa kanyang puso, at nalaman niyang nabawi na niya ang kanyang pisikal na katawan bago niya ito nalaman. Medyo nahihilo ang ulo, para bang nabutas ang espiritu. Pagkatapos ng lahat, daan-daang espiritual na katawan ang nawala. Tiningnan ni Yefan ang kanyang sarili ng hubot-hubad, wala man lang siyang storage ring, kaya kinailangan niyang halukayin ang kahon at magsuot ng suit para sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, may ilang, swish, 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 na tunog mula sa labas. Lilipad na espada. Kabanata 3175 ang mayamang ikalawang henerasyon. Hindi sinasadya ni Yefan na naisip na may nakatuklas sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon ay natuklasan na si Fei Jian ay bumaril patungo sa isa pang malaking bahay. Ang mga monghe sa Hongming Universe ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng primordial, kaya maaari lamang hatulan ni Yefan ang lakas ng mga taong ito mula sa pamimilit. Ang pinakamalakas ay Chaos, at ang iba ay Sacred Realms. Matapos umatake ang grupong ito ng mga tao gamit ang mga lumilipad na espada, sumugod sila sa malaking mansyon. Hindi nagtagal, sumabog ang tunog ng labanan at hiyawan ng patayan. Ano ang sitwasyon? Maaaring ito ay isang pagnanakaw. Nagpasya si Yefan na tingnan ito nang may ideya na mas mabuting gawin ang isang mas kaunting bagay. Sa hitsura mo, siguradong hindi ka basta-basta makakakita ng mga tao. Bago siya magkaroon ng sapat na lakas, ayaw niyang malaman ni Ye Wuya na siya ay buhay pa. Ang pagkakakilanlan na ginamit noon ay natural na hindi masyadong ligtas. Nawasak ang mga kagamitang pang-disguising na ibinigay sa kanya ni Chu Yunyao. Sa kabutihang palad, nakita ni Yefan ang mahiwagang kakayahan sa pagbabagong anyo ni Ditu, at mayroon pa rin siyang mga impresyon. Bagamat hindi ito maaaring maging perpekto, maaari pa rin gawin ang mga kamay at paa sa mukha. Binago ni Yefan ang isang hindi pamilyar na mukha sa kalooban, at pagkatapos ay lumabas ng silid ng may kumpiyansa. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nawala ng imik kay Yefan. Bakit nakakapanabot noong una kang dumating, ang labanan ng monghe ay napakarahas, at sa isang kisap mata, mayroon ng mga bali na mga paa sa lahat ng dako. Dugo ay tumalsik sa lupa, at marami sa kanila ay hindi na makilala. Natagpuan ni Yefan na karamihan sa mga namatay ay nakadamit ng maligaya para ipadala ang kanilang mga kamag-anak. Yung mga killer na nakasuot ng itim, na may ganap na kontrol, halos pumatay ng lahat dito. Ito ay makikita na ito ay dapat na isang at maraming mga inosenteng tao ang dumanas ng kaawa-awang mga aksidente. Biglang, isang nakaitim na mamamatay na pinuno na nakatayo sa bubong ay nakita si Yefan.
Nang makita niya ang damit na suot ni Ye Fan, ang kanyang mga mata ay napakatalas. Bigla niyang itinapon ang Qingfeng sa kanyang kamay at binaril ang mga kilay ni Ye Fan. Nakita na iyon ni Ye Fan, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, agad niyang niresolba ang pag-atake at hinawakan ng mahigpit ang Feijian. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay wala pang kalahati ng kanyang peak period, hindi siya isang bagay na kayang bayaran ng isang grupo ng Chaos at Sacred Realm. Sa sandaling natigilan ng pinunong nakasuot ng itim, napagtanto niyang wala na si Ye Fan. Muling lumitaw, si Ye Fan ay dumating sa likod ng pinuno, na may espada sa kanyang leeg. Sino ka? Bakit mo pinapatay ang mga tao dito? Tanong ni Ye Fan. Ikaw si Ye Guhan. Hindi, si Ye Guhan ay isang tulala. Wala pa akong narinig na ganoong paglilinang. Sino ka? Sinabi ng lalaking nakaitim ang wikang hindi pa narinig ni Ye Fan. Gayunpaman, maaaring marinig ni Ye Fan ang salitang, dahon. Alam mo ang apelyido ko Ye. Naghinala si Ye Fan, ngunit hindi siya sigurado kung mali ba ang narinig niya. Kung tutusin, hindi ko alam kung ilang universe ang malayo, at ang hirap na talaga ng language ngayon. Ito ay hindi tulad ng isang banal na hayop, ngunit maaari niyang ipahayag ang kanyang pangunahing kahulugan sa kanyang mga iniisip. Nang makitang nag-iisip si Ye Fan, ang lalaking nakaitim ay nanlamig sa kanyang mga mata. Ang kanyang anyo ay nasa kawalan ng ulirat, at pagkatapos na umalis sa isang afterimage, bigla siyang nadulas mula kay Ye Fan. Muling lumitaw, na mula sa gilid, na may hawak na pilak na punyal, upang saksakin ang dantian ni Ye Fan. Hindi gumalaw si Ye Fan, parang kahoy na istaka. Sa ilalim ng maskara ng pinuno ng lalaking nakaitim, may mapang-akit ng ngiti. Gayunpaman, sa susunod na segundo, siya ay natigilan. Tinusok ng punyal ang katawan ni Ye Fan at hindi siya makapasok. Inangat ni Ye Fan ang kanyang ulo at binuhat siya na parang unggoy. Dahil nag-uusap ang mga manok at itik, huwag na nating pag-usapan. Noong gusto niyang gamitin ang sword intent para direktang durugan ang taong ito, naisip ni Ye Fan na mali ito, hindi niya magagamit ang Emperor level na sword intent sa panahong ito. Nakakagulo talaga. Sinampal ni Ye Fan at binasag ang ulo ng pinunong nakaitim na damit. Ang pangunahing kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay may kakayahang makaapekto sa eroplano. Ang nakaitim na pinuno ng Chaos Realm, ang buong primordial spirit ay wala na. Nagtatakang tumingin ang isang grupo ng mga mamamatay tao na nakasuot ng itim nang makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Nang makita ang lakas ni Ye Fan, nagulat silang lahat. Hindi maganda. May espiritual na kaharian. Tumakbo. Nakita ni Ye Fan na mahigit isang dosenang mamamatay na malapit nang umalis, at gumalaw ang kanyang isip. Direktang binuhay ni Yu Jianshu ang mga lumilipad na espada na nahulog sa lupa. Kahit na ang sword intent ay hindi magagamit, kahit na ito ay purong sword fighting na may primitive power, ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng grupong ito ng mga banal na kaharian. Pagkatapos ng isang kurap ng malamig na liwanag, ito ay parang sinag ng death beam na kumitil sa buhay ng mga lalaking ito na nakaitim. Bagamat hindi alam ni Ye Fan kung ano mismo ang pinagmulan ng grupong ito ng mga tao, dahil pinatay nila ang mga inosenteng tao nang walang pinipili, tiyak na hindi sila mabubuting ibon. Nang tahimik ang eksena, dumating si Ye Fan sa mansyon. Ito talaga ang lobby ng isang inn. May grupo ng mga taong nagiinuman at nagkakatuwaan ngayon lang. Ang ilang mga mananayaw ay sumasayaw upang magsaya. Pero ngayon patay na silang lahat. Ha! Lumapit si Ye Fan sa isang binata na pinugutan ng ulo at naglabas ng isang jade talisman mula sa kanyang damit. Ito ay sumasagisag sa walang katapusang cycle, ang sumasakmal sa sarili na hugis ng dragon, nakahangahangang ang banal na dragon jade talisman. Kahit medyo iba sa nakita ko dati, normal lang na may remodel itong jade talisman. Mga taong mula sa pamilya Shenlong. Lumingon si Ye Fan. Ang eksena dito ay talagang itong binatang ito, na dugo ni Shenlong. Kung walang aksidente, siya ang panginoon ng grupong ito ng mga tao. Gayunpaman, ang karamihan sa lakas ay napakahirap, kung hindi man ang ulo ay hindi mapuputol sa ilalim ng proteksyon ng isang pangkat ng mga tao. Dude, bago lang ako dito, at hindi ko alam kung sino ka. Karapat-dapat na ipaghiganti ka. Dahil lahat sila ay mula sa pamilya Shenlong, ang taba at tubig ay hindi dadaloy sa mga bukid ng mga tagalabas. Tinanggap ko ang iyong mga regalo para sa iyo, hindi ba? Ano? Wala kang opinyon. Sige. Saglit na bamulong si Ye Fan sa kanyang sarili, palihim na sumasang-ayon na pumayag na ang walang ulong matanda. May storage ring din ang lalaking ito sa kamay. Napakaganda ng hugis, may pattern na puting jade dragon dito. Pagkatapos haborin ni Ye Fan ang singsing, sapilitang ginamit niya ang Peerless Law para sirain ang selyo ng singsing. Damn! Nakakahiya, ang batas sa antas ng emperador ay ginagamit bilang isang magnanakaw para i-unlock ang lock. Pinuna ni Ye Fan ang kanyang sarili, habang kampante, siya ay talagang isang henyo. Bakit hindi ko naisip na ang panuntunang ito ay magagamit para matukoy ang mga ito? Ang singsing na ito ay medyo maraming espasyo, at ang koleksyon sa loob ay labis na namangha kay Ye Fan. Ang primitive na kristal na ore ay nakatambak sa mga burol, malalaking kahon ng espiritual na materyales.
Mayroon ding maraming pambihirang espiritual na kasangkapan, at kahit ilang espiritual na kayamanan. Ngunit maaaring ito ay dahil ang lakas ng produktong ito ay masyadong mahina, at karamihan sa mga ito ay nagtatanggol na mga kayamanan. Kumikita na ako ngayon. Hey, itong taong ito ba ay pangalawang henerasyong mayaman? Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, iniisip sa kanyang sarili, kung ang batang ito ay may napakaraming kayamanan sa kanya, kung gayon marahil ay may mas magaling sa pamilya. Kung nais mong pagbutihin ang iyong lakas, kailangan mo ng maraming mapagkukunan. Nagkataon lang na kailangan din niya ng pagkakataon na makipag-ugnayan at maunawaan ang Hongming Universe na ito. Mas mabuti na. Gumalaw ang pag-iisip ni Yefan, at diretso siyang naging hitsura ng patay na matandang kapatid na ito. Noon, hiniram niya ang pagkakakilanlan ni Leng Xingchen para makuha si Chiyu Jiao, at lalo pang naging attached kay Nayan Rujiao. Isang beses na natikman ni Yefan ang tamis, at natural na hindi ito utol na gawin itong muli. Bagaman, ang ilang mga tao ay tila gusto siyang patayin. Ngunit walang pakialam si Yefan, malaking bagay kung makatagpo siya ng panganib at magpalit ng ibang karakter. Sunugin ang katawan ng kapatid na ito at sirain ito. Si Yefan ay tumakbong muli sa bodega at naglagay ng mga kahon ng mga regalo sa kasalan. Wala siyang pakialam sa ilang ginto at pilak na alahas, ngunit kailangan pa rin niya ng kristal na mineral at espiritual na materyales. Sa sandaling ito, may isa pang paggalaw sa labas. Kabanata 3176 na Chen Luo. Pagbukas ng langit. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Halatang mas malakas ang grupo ng mga taong dumating sa pagkakataong ito. Hindi nagpanik si Yefan, dumating ang mga sundalo para harangan ang tubig at takpan ng lupa, tingnan natin. Nasa bodega siya, inaalagaan ang sarili sa pag-iimpake ng mga gamit. Isang dampi ng puting swordlight ang mabilis na kumislap mula sa labas papunta sa bodega. Si Yefan ay hindi nakakaramdam ng pagpatay, kaya hindi siya lumaban at tumayo sa pwesto. Ang mahabang espada, tulad ng maliwanag na liwanag ng buwan, ay nasa leeg ni Yefan. Ang may hawak ng espada ay isang matangkad, payat na babae na nakasuot ng puting damit, na may magagandang kilay at makinis na balat. Ang hitsura na ito ay karapat-dapat sa pagsusuri ni Shen Yuloyan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang dampi ng kawalang interes, na medyo tulad ng isang malamig na robot. Puting tigre. Napansin ni Yefan na ang aura na nagmumula sa babae ay malinaw na dugo ng isang puting tigre. Tila kahit sa Hongming Universe, ang angkan ay isang puwersa pa rin na gumagawa ng kanyang bahagi. Shen Luo, ibaba mo ang espada. Ang nag-iisang nasa bukas na kalangitan, na may suot na korona ng jade, ay isang Mar-Engel na elder, sa likod niya ay may ilang lalaki at babae na nakasuot ng puti, Pavilion Master, ang taong ito ay napakahinala, sabi ng babae, kilala ko siya, siya ang iyong kasintahan, ang may-ari ng Hansiyang Pavilion, sabi ng elder. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo at hinanap si Yefan ng diretsyo para mahanap ang Divine Dragon Jade Talisman, hindi ka maaaring magkamali, ang Divine Dragon Jade Talisman, ang hininga ng Divine Dragon's Bloodline. At nakasuot siya ng dragon embroidered na damit na tanging mga lalaking may asawa sa pamilyang Shen lang ang magsusuot. Bagamat si Yefan ay may dagandong ng dragon, wala siyang alam tungkol dito, at hindi siya nang ahas na makipag-usap sa iba sa pamamagitan ng voice transmission. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito, ngunit maaaring marinig ang salitang, Shen lang. Sa katunayan, casual lang niyang binaliktad ang isang set ng damit na isusuot niya mula sa kahon, ngunit hindi niya inaasahan na, magbihis ng tama. Ipinagmamalaki ni Yefan ang kanyang sarili, at sadyang naglabas siya ng kaunting dugo, para lang sa iyo na, siyasatin ang mga kalakal. Gayunpaman, patay na ang pumatay at ang escort team ng Hansiyang Pavilion. Narinig ko na ang cultivation base ni Ye Guhan ay mababaw, bakit siya nabubuhay pa mag-isa? Nakaramdam pa rin ng kakaiba si Bai Chenluo. Oh, Chenluo, siya ang pinuprotektahan, hindi ba normal na mabuhay? Sabi ng isa pang medyo may edad na. Pare, naghihinala pa rin ako, umiling si Bai Chenluo. Girl, tingnan mo ang White Dragon Ring, sa kamay niya, pero bagay lang iyon sa Jade Tiger Bracelet mo. Noon lamang naalala ni Bai Chenluo ang tanda ng kasalan ng dalawa. Kaya hinubad niya ang isang puting Jade Storage Bracelet na may pattern ng tigre sa kamay. May ukas sa bracelet, na akmang-akma sa puting Dragon Ring at maaaring pinagsama-sama. Itong pares ng White Jade Dragon Tiger, na imbaka na alahas ay nagbubukas ng pinto, kayong dalawa lang ang makakaalam. Kahit na ang isang tao na nasa espiritual na kaharian ay pilit na subukang basagin ito, sisirain nito ang alahas. You see, nagagamit niya ng normal ang White Dragon Ring, may peke pa ba? Sabi ng matanda. Shenluo, walang magiging peke. Maaaring gumamit si Ye Guhan ng ilang espiritual na kayamanan sa pagtatanggol sa sarili, kaya nakaligtas siya. Yung mga mamamatay tao, nang maramdaman nilang darating kami, umalis. Noon lamang binitawan ni Bai Chenluo ang kanyang pagbabantay at bahagyang naniwala. Ikaw ba si Ye Guhan? Natigilan si Yefan, na parang tinatawag siya, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Bukod dito, ang singsing at pulse eres na ito ay tila isang, pag-verify, na susi.
Sa kabutihang palad, maaari kong i-crack ito sa aking sarili, kung hindi ay mabubunyag ito. Ako si Bai Chenluo, pasensya na, nahuli kami, sabi ni Bai Chenluo. Walang ibang pagpipilian si Ye Fan kundi ang kumilos na tanga. Haha, Bai Chenluo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa kanya? Wansha River Basin, anong sekta ang hindi nakakaalam, itong si Ye Guhan ay ipinanganak na may kakulangan, ay isang tanga. Yung tipong hindi makapagsalita ng maayos, this time siguro takot at naging tanga. Halika na. Haha. Isang lalaking may oily head at flour noodles sa likod ang inisyon. Shen Hao, huwag mong sabihin yan. Bagamat si Ye Guhan ay nasa aming Zhangfeng Sword Pavilion, siya rin ang magiging bayaw mo sa hinaharap, kaya't magalang ninyong tretuhin ang isa't isa. Sabi ng matanda. Oo. Lolo, sabi ni Bai Chenhao na may perfunctory expression. Tumingin si Bai Chenluo kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Marunong ka bang magsalita? Napabuntong hininga si Bai Chenluo, nakatingin sa hanggal na kasintahan, at sumuko. Anyway, buhay pa si Guhan, masyadong delikado ang oras na ito. Mukhang ang ilang mga sekta ay lubhang nag-aatubili na makita na kami ay bumuo ng isang alyansa sa Hansiang Pavilion, sabi ng matanda. Pare, parang natakot si Guhan, bakit hindi mo muna siya ilayo? Sige, ang Chenhao na yun ay mangganguna sa isang tao upang linisin ang larangan ng digmaan at alamin kung saan nanggaling ang mga nakaitim na mamamatay tao na ito. Chenluo, ibalik mo si Guhan sa Sword Pavilion, sabi ng matanda. Oo, master ng pavilion. Hinayla ni Bai Chenluo si Ye Fan, at umalis si Yujin Fei sa inn. Nagtaka si Ye Fan, ano ang kinalaman ng babaeng ito sa kanya? Baka asawa niya. Hindi, mukhang makikipagkita siya sa mga kamag-anak niya, fiancé niya yun. Sa paghusga sa grupo ng mga taong kasalukuyang nakikipag-ugnayan, tila ito ay isang puwersa ng White Tiger Clan. Sumakit ang ulo ni Ye Fan. Tila kailangan niyang matuto ng wika dito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay maguguluhan siya. Tsaka kung gusto niya talagang magpakasal, dapat hindi niya kaya. Kahit na umaarte siya sa eksena, ayaw niyang gumawa ng kahit ano para maawa kay Su Qingzu at sa iba pang babae. Pagkatapos ng lahat, ang gusto niya ay makakuha ng mga mapagkukunan at maunawaan ang Hongming Universe, at hindi kinakailangan na magpakasal. Habang lumilipad, nalaman ni Ye Fan na medyo malaki ang mundo. Sa daan, maraming lungsod at bayan, na medyo maunlad. May transmission station, talaga sa gitna. Pagkatapos ng ilang pagtalon, nakarating ako sa isang gate ng bundok na matatagpuan sa magagandang bundok at ilog. Nakilala lamang ni Ye Fan ang isang gate ng bundok na may nakasulat na, espada. Alam din ng kahangahangang mga gusali at ng malalaking eskulturang hugis espada na nakatayo kung saan-saan na ito ay isang sekta ng swordsmanship. Isang rough estimate lang, dapat nasa 10,000 ang populasyon, at lahat sila ay mga practitioner, walang mortal. Habang nasa daan, hindi man lang nakausap ni Bai Chenluo si Ye Fan, na parang napagpasyahan na niya na hindi na makapagsalita si Ye Fan. Dumating sa isang tahimik na eleganteng gusali. Lumabas ang isang magandang maid na nakasuot ng matingkad na dilaw na damit. Girl, bumalik ka na ba? Little Ju, maglingkod ka kay Young Master Ye, maligo ka at magpalit ng damit. Siya ay natatakot at hindi magsasalita. Pasensya na, sabi ni Bai Chenluo. Nang marinig ito ni Xiaoju, napabulalas siya, ano? Walang masabi. Babae, tanga ba talaga siya? Shut up. Wag mong sabihin yan. Pinandilatan siya ni Bai Chenluo. Girl, Xiaoju ay hindi katumbas ng halaga para sa iyo, ikaw ang numero 1 kagandahan sa Wansha River Basin, at ikaw ay isang henyo na magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa 8 gates, sa hinaharap. Bakit gusto mong mag-recruit ng ganoong sayang bilang asawa? Inaapi ka ng ibang mga pamilya. Humanap ka ng hanggal na asawang makakasama mo sa tao, para mapigilan ka. Sa sobrang galit ni Xiaoju ay umiyak siya. Sinabi ni Bai Chenluo na may walang pakialam na ekspresyon, tapos ka na bang umiyak? Pagkatapos umiyak, hintayin mong maligo si Young Master Ye. Ngumisi si Xiaoju, at kailangang sumang-ayon, oo. Ye Guhan, may gagawin pa akong opisyal. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Xiaoju na sinundan niya ako mula pa noong bata siya at napakabait sa lahat ng bagay sa Janj. Naiintindihan ko. Hindi alintana kung naiintindihan o hindi ni Ye Fan, lumutang si Bai Chenluo pagkatapos magsalita. Nang 2 tao na lang ang natitira sa Yozo, tumingin si Xiaoju kay Ye Fan at lalong naiinis kay Senador Han. Master Ye, hihintayin ka ba ni Xiaoju na maligo? Tumawa ng hindi tumatawa ang Little Orange Peel. Kabanata 3177 maliit na dalaga. Si Ye Fan ay nalilito, paano niya malalaman kung ano ang pinag-uusapan ng amo at katulong? Umiyak at tumawa saglit. Ano ang hitsura ng babaeng ito? Paano mo siya na-provoke? Sa pamumuno ni Xiaoju, pumasok si Ye Fan sa banyo. Nakita ko na si Xiaoju ay nasa labasan ng tubig na ginawa ng isang forced crystal mine, at isang malaking halaga ng mainit na tubig ang na-spray out na may kaunting haplos. Ang isang katulong sa mahabang buhay na kaharian ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng primordial. Kahit kaunti, ngunit sa nakaraang universo, ito ay hindi maisip.
Kung maagang magagamit ng mga monghe ng Human Alliance doon ang kapangyarihan ng primordial, natatakot ako na ang mga tao ay hindi mapipigil sa lahat ng oras. Sa katunayan, natuklasan ni Yefan na ang mundong ito ay hindi puno ng malalakas na tao. Karamihan sa mga bayan sa daan ay halos mortal pa rin. Ang pangunahing bagay ay ang mga taong may kakayahan sa paglilinang ay maaaring gumamit ng primitive na kapangyarihan upang gawing lahi ng tao ang Hongming Universe. Si Yefan ay bumantong hininga ng may damdamin, habang si Xiaoju ay may palihim na tingin sa kanyang mga mata. Lumingon siya at hinaplos ang kwelyo ni Yefan gamit ang dalawang kamay. Master Ye, hinihintay ka ni Xiaoju na maligo. Bagamat hindi naiintindihan ni Yefan, mayroon pa rin siyang pag-unawa. Mahinahon niyang ibinuka ang kamay at hiniling sa kasambahay na habarin siya. Napakunot noo si Xiaoju, nagtataka sa kanyang puso, bakit ang tanggang ito ay hindi nahihiya. Hindi kinakabahan. First time naming magkita, at hindi siya natatakot na humingi ng tulong sa isang kakaibang babae na maghubad. Sumimangot si Yefan, anong nangyari? Hindi ba tutulungan ka nitong maghubad ng damit? Bakit ka natulala? Hindi alam ni Yefan na sa Hongming Universe, ang sangkatauhan, lalo na ang mga monghe, ay napakapartikular sa etiket at dangal. Ang mga ordinaryong tao ay naghahangad ng kaligayahan, mabuting kalusugan, limitadong sigla, at namumuhay ng maligaya. Ang mga monghe ay iba, kayamanan at kasiyahan, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong mababa ang antas. Ang bawat isa ay isang taong may ulo at mukha, at lahat sila ay may mahabang buhay. Para sa pansamantalang kasiyahan, kailangan mo bang kutsain at bahiran ng 10,000 libo, kahit daan-daang libo, milyon-milyong taon sa hinaharap. Maliban kung nais mong maging isang demonyo, isang daga na tumatawid sa kalye, kung hindi, ang mga monghe ay magbibigay pansin sa kanilang reputasyon. Bilang karagdagan sa paghahangad ng paglilinang, ang mga lalaking madre at madre ay walang iba kundi ang reputasyon, prestige, at reputasyon. Kung ang sinumang lalaki o babae ay kumilos sa hindi maayos na paraan at manggugulo sa relasyon, ito ay gagawing ang buong pamilya, sekta, ay dapat na libakin. Ang susi ay ang mga monghe ay nabubuhay ng mahabang panahon at may magagandang alaala, at anumang mantsa ay mananatili sa mahabang panahon. Sa Hongming Universe, ang ilang kababaihan mula sa mga sikat na pamilya ay magpapakamatay pa nga dahil sa kanilang reputasyon. Pipiliin din ng ilang young masters na magpakamatay para hindi mapahiya. Sa mata ng mga monghe, kung masisira ang reputasyon, ang buhay na ito ay mawawala ng saysay, at ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. To put it bluntly, iba't ibang kultura, iba't ibang bilog, iba't ibang mga hangarin. Ang mahihirap ay naghahanap ng pagkain at damit. Ang mayaman ay naghahanap ng kapangyarihan. Ang mga monghe, maging ang immortalidad, ay maaari lamang ituloy ang habang buhay na katanyagan. Napakurap si Yefan kay Xiaoju. Kinagat ni Xiaoju ang kanyang manipis na labi at galit na nag-isip, siguradong kusa siyang nagpapanggap na kalmado. Itong tanga, kapag takot sa'yo ang babaeng ito. Ang Hanxiyang Pavilion ay matatagpuan sa Wansha River Basin, isang sikat na pamilyang scholar, at ang Shenlong clan ay may pambihirang katayuan. Kahit na si Yeguhan ay tanggang anak ng may-ari ng museo, at least alam niya ang libro at maging magalang at hindi magulo sa mga sikat na festival. Ito ay dapat nakapareho ng maraming sikat na mga young masters, na itinuro mula pagkabata upang panatilihing malinis ang kanilang sarili at hindi makikigulo sa mga batang babae. Sinimulan ni Xiaoju na tulungan si Yefan na tanggalin ang kanyang mga damit. Sa hitsura ng pananabik sa kanyang mukha, gustong makita ng batang babae ang gulat na tanga ni Yefan. Gayunpaman, mukhang natural si Yefan. Nang makitang sisimulan na niyang haborin ang kanyang pantalon, tumayo siya. Ito. Namula ang mukha ni Little Orange, paano nangyari ito? Hindi kaya'y ipinanganak ang tanga na ito na kulang sa karunungan at hindi man lang naiintindihan ang salitang, karangalan. Sabik na sabik si Yefan na aabutin ng kalahating araw para haborin ang kanyang damit. Siya lang mismo ang gumawa nito, at tinapon niya ang kanyang pantalon sa isang tabi. Oo, gatlang M. Napasigaw si Xiaoju, tinakpan ang kanyang mukha, namumula hanggang sa ugat ng kanyang leeg. Walang hiya. Si Xiaoju ay hindi pa nakakita ng ganoong larawan, ang tanging katawan ng lalaki na nakita niya ay noong siya ay pababa ng bundok. Pagdaan sa medical center at nakita ko ang isang bronze acupuncture model sa loob, napagtanto ko ang pagkakaiba sa istruktura ng katawan ng lalaki at babae. Sa napakaraming taon, sinundan niya si Bai Chenluo, at walang lalaking nang ahas na lumapit sa kanya. Ngayong na-stimulate ako ni Yefan, muntik na akong mawala ng malay. Mukhang hindi maipaliwanag si Yefan, hindi ba niya gustong magpalit ng damit? Alin ito? Si Yefan ay masyadong tamad na mag-alala, at tumalon sa pool mag-isa. Isang komportableng hininga ang pinakawalan ni Yefan. Umupo sa pool, para lang makita na may espesyal na magnet para sa magnetic massage sa bathtub. Parang dinidiin ng iba't ibang daliri ang katawan, at napakasarap. Hindi ko alam kung kailangan kong bilhin ang bagay na ito, ngunit sa susunod na pagbalik ko, kailangan kong magdala ng isang set para sa aking mga sanggol. Tulad ng isang kawawang kuting, tumakbo palabas si Xiaoju sa takot.
Diretso akong tumakbo sa hagdan sa labas, umiiyak at pinunasan ang aking mga luha, pakiramdam ko ay marumi ang aking buong pagkatao. Natural na narinig ni Yefan ang lahat, ngunit wala siyang pakialam. Masyadong mahirap ang psikolohikal na pagtutol ng batang babaeng ito. Kahit na siya ay talagang kahanga-hanga, hindi siya natatakot sa kanyang hitsura, hindi ba? Damn it! Ako! Hindi marunong umasta, dapat kontrabida na may mukha ng tao at pusong hayop. Paano mapapangasawa ng babae ko eh? Maruming taong katulad mo. Lumapit sa pinto ng banyo ang maliit na palayok. Pinunit niya ang rune seal sa garapon, hinihimok ang magic trick. Isang maliit na maitim na pulang nakakalaso na insekto ang gumapang palabas dito. Ito ay isang buto turning worm na ninakaw niya mula sa parmasya sa Janj. Ang uod na ito ay ginagamit upang matuno ang mga buto ng ilang makapangyarihang halimaw na maginhawa para sa pagdadalisay ng gamot. Para sa ilang mababang antas na magsasaka, kung sila ay medyo pabaya, madali silang matuno sa isang kagat. Alam ni Xiaoju na si Ye Guhan ay isang congenital lack of wisdom, at ang kanyang cultivation ay hanggang sa foundation building, at siya ay pinalaki pa rin ng foundation building na si Dan. Kaya naman, kapag nakagat ng buto turning worm, tiyak na mamamatay ka. Inutusan ang bone worm na umakyat sa gilid ng paligon. Umakyat sa likod ng leeg ni Yefan. Si Yefan ay nasisiyahan sa kanyang mga mata na nakapikit na may nasisiyahang ngiti. Pagkatapos ng lahat, siya ay dumaan sa isang pangmatagalang digmaang may mataas na pagkonsumo at, muling nabuhay mula sa mga patay, na talagang nakakapagod sa pisikal at mental. Sa kasamaang palad, habang nag-e-enjoy sa kanyang pambihirang oras, isang maliit na batang babae ang talagang gustong pumatay sa kanya. Tumingin si Yefan sa direksyon ni Xiaoju at ngumiti. Biglang nanginig si Xiaoju. Hindi malisyoso ang mga mata ni Yefan, isang uri lamang ng pagod pagkatapos ng mga pagbabago sa buhay, at maging ang ilang lamang. Parang sinasabing, bakit ang sanggit mo? Nagpanik si Little Orange. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang tanga. Ano ang alam niyang katulad ni Jade? Nakipagkumpetensya ako sa isang hanggal at nagpadala ng mga makamandag na insekto para patayin siya. Alam ng dalaga, mapapatawad mo ba ang iyong sarili? Hindi ba't mas masahol ka pa sa tanga? Higit pa rito, gaano man kawalang silbi ang taong ito, siya rin ang may-ari ng Hansiang Pavilion, ang pinakamamahal na anak ng direktor at ng kanyang asawa. Siya ay nakagat hanggang sa mamatay pagdating niya sa Janj. Hindi ba masisira nito ang alyansa sa pagitan ng Janj at Hansiang Pavilion? Isang malaking kaganapan, na nagdulot kay Bai Chenluo na magdala ng malaking itim na palayok sa kanyang likod. Hindi. Young Master Ye, umalis ka. Mabilis na huminto si Xiaoju, sinusubukang ibalik ang bone worm. Gayunpaman, ang bone turning worm ay nakagat na sa leeg ni Ye Fan. Kabanata 3178 upstream at downstream. Tapos na. Bumagsak si Xiaoju sa lupa, patuloy na bumagsak ang mga luha. Girl, Xiaoju, I'm sorry for you. Si Xiaoju ay walang mukha para mabuhay sa mundo. Alam ni Xiaoju na kapag namatay si Ye Fan, hindi niya maiiwasan ang sisihin. Sa oras na iyon, madadami si Bai Chenluo. Sa halip, mas gugustuhin niyang magpakamatay muna, para mas mababa ang responsibilidad ni Bai Chenluo. Itinaas ni Xiaoju ang kanyang cultivation base at binasag ang kanyang heavenly spirit cover gamit ang isang palad. Akmang magsisimula na siya, nasalo siya ng isang malaking basang kamay. Binuksan ni Xiaoju ang kanyang mga mata, napagtanto lamang na nakatayo na si Ye Fan sa kanyang harapan nang hindi alam kung kailan. Girl, huwag kang impulsive. Tinunag ni Ye Fan ang dragon at sinabi. Ikaw, hindi ka patay. Bulalas ni Xiaoju. Kinuha ni Ye Fan ang bone worm sa kanyang leeg at kinurot ito hanggang sa mamatay. Mayroon akong magaspang na balat at makapal na laman, at hindi ito makakagat dito. Nagulat si Xiaoju saglit, ngunit natakot din, halos magdulot ito ng sakuna. Wow! At umiyak na naman. Natahimik si Ye Fan at hinawakan ang ulo ni Xiaoju. Hindi, ako ang pinatay. Pinagplanuhan mo ako noong una tayong magkita. Hindi man lang ako umiiyak. Bakit ka umiiyak ng malungkot? Ngumisi si Xiaoju, Deng Zizi. Bakit hindi ka nagsusuot ng damit? Nahihiyang ngumiti si Ye Fan at nagpatuloy sa pagtalon pabalik sa paligon. Hindi pa ako nakakapaghugas, huwag kang mag-alala. Namula si Xiaoju at tumalikod. Bakit mo ginamit ang dagandong ni Shenlong para makipag-usap sa akin? Sadyang hindi magsalita para ipakita ang dignidad ng Shenlong bloodline mo. Dapat alam ng clan ang etiquette, hindi yung mga humble at bastos na tao. Napabuntong hininga si Ye Fan. Kaluwagan. Tila ang siyam na pagbabago ng Shenlong ay talagang hard currency sa eroplano. Kahit ang batang babae na ito ay alam na ginagamit niya si Shenlong. Nakalimutan ko kung paano magsalita. Gumawa ng dahilan si Ye Fan. Nang marinig ito ni Xiaoju, nagtanong siya, talaga? Bakit ako nagsinungaling sa'yo? Oh, so that's the case, kasalanan ko kung bakit kita sinisisi, tumanggo si Xiaoju. Halos hindi tumawa si Ye Fan, hindi ba masyadong nanlilinlang ito? Balita ko baka na-ambush ang Thronebringer team, girl. Lahat sila ay sumugod para iligtas. Ikaw, Young Master Ye, okay ka lang ba talaga?
Nagkibit balikat si Ye Fan. Okay lang, nagka-amnesia lang, marami akong hindi maalala. Sumimangot si Xiaoju, amnesia. Paano ito magiging maganda? Girls, alam ba nila? Wala pa akong oras para sabihin ito, naalala ko lang si Shen Langyin, sabi ni Ye Fan. Young Master Ye, ang iyong pananalita ay medyo normal, hindi katulad ng mga chismis na ito ay. Ito ay, ano ito? 2 beses na kumaibot ang sulok ng bibig ni Ye Fan, ano ba? Ang matandang ito pala ay wala sa sarili. No wonder why. Hindi siya kinakausap ni Chen Luo, akala niya hindi siya makakausap ng maayos. Siguro, naliwanagan ako ng sabay-sabay, ngumiti si Ye Fan. Pwede rin. Nabalitaan ko na ang kawalan ng likas na karunungan ay problema ng utak ng tao. Bagamat hindi magagamot tayong mga magsasaka, minsan kapag nakakaranas tayo ng stimulation, nakakabawi tayo. Hindi kaya ikaw, Master Ye, ay nagbago na talaga mula sa isang tanga tungo sa isang ordinaryong tao. Lumiwanag ang mga mata ni Xiaoju. Nag-aalala pa rin ako, pagkatapos mong ikasal ang babae, haharapin niya ang isang lalaking kahoy habang buhay. Ngayon na normal na ang inyong pakikipag-usap, mas maganda na. Kasal ba talaga? Napakamot ng ulo si Ye Fan. Girl, anong pangalan mo? Ang aking lingkod, si Xiaoju, ay ang personal na kasambahay ng aking babae. Ako na ang bahala sa lahat ng gawain sa Chenloya na ito. Naalala ni Xiaoju ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling ito, bumangon siya at sumaludo. Kinuha niya ang ugali ng isang kasambahay. Ano ang pangalan ng iyong babae? Saan ang lugar na ito? Nasaan ang Hongming Universe? Ano ang aking kasaysayan? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, sabi ni Ye Fan. Wala talagang maalala si Young Master Ye. Hindi ba? Sinabi ni Ye Fan na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, pakiusap din sa maganda at magandang maliit na kulay kahel na batang babae na sabihin sa akin ng detalyado. Namula si Xiaoju, ngunit walang sino man ang pumupuri sa kanya ng harapan. Pagkatapos ng lahat, kasama niya si Bai Chen. Naakit si Bai Chen Luo kay Luo, ang numero 1 kagandahan. Wan Shahe. Napakakapakipakinabang ni Xiaoju, kaya ipinaliwanag niya ito. Matapos makinig kay Ye Fan, unti-unti niyang naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ito pala ay hindi ordinaryong ilog ang tinatawag na Wansha River. Ito ay isang kalawakan. Sa Hongming Universe, ang pangunahing misteryo ay isang sekta na tinatawag na Hongmeng. Ang mga tao sa Hongmeng ay mga multo at lihim na patnubayan ang pangkalahatang sitwasyon. Bilang karagdagan sa Hongmeng, ang 8 gate ay bukas sa publiko. Gan, Kun, Zin, Zan, Han, Li, Zhen, at Dui. Ang 8 pintuang ito ay sama-samang tinutukoy bilang upstream. Ang ibabang bahagi ng 8 gates, iyon ay, ang galaxy area sa ibaba, ay ang 3,000 gates ng downstream. 3,000 sekta sa ibaba, ito ang pinaka-marginal na lugar ng wild wilderness. Doon, napakaraming tribu. Kung tuwirang sabihin, ang Hongmeng ay ang sentro ng lungsod, ang upstream ay ang rich area, ang downstream ay ang civilian area, at higit pa sa labas ay ang ligaw na rural area. Ang 8 paaralan at ang 3,000 paaralan ay naayos na lahat. Kung nais ng tribo na palitan ng sekta, dapat itong maglunsad ng isang hamon, at pagkatapos lamang ng pag-aproba ng 8 upstream na sekta maaari itong maging isang sekta mula sa tribo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay bihirang mangyari, dahil ang sekta ay pipili ng mga elit mula sa tribo at linangin sila. Karaniwang maagang pumapasok sa sekta ang henyo ng tribo, at mahirap lumaki ang tribo. Ang Hongming Universe ay patuloy na nagpapalawak ng teritoryo nito, kabilang ang lawa ng purgatoryong apoy na umatake kay Satanas noon, at tumama lang ito doon. Ang mga nagpadala ng tropa ay ang ilang malalaking paksayon na ipinadala mula sa Wansha River Basin sa ilalim ng Duimen. Sa henerasyon ng Wanshahe, ang 4 na pinakamalakas na paksayon ay ang Yuleng Faction, ang Zhangfeng Sword Pavilion, ang Xuanshao Faction at ang Hanxiang Pavilion. Ang yeguhan na nagpapanggap si Ye Fan ngayon ay ang bunsong anak ng curator ng Hanxiang Pavilion. Ang curator at ang kanyang asawa ay nagsilang ng maraming anak na babae, ngunit hindi sila nagkaroon ng anak na lalaki. Mahirap magkaroon ng anak, pero ayokong ipanganak na may kakulangan at may problema sa utak. Gayunpaman, ito ang kanilang nag-iisang anak na lalaki, at siya ay likas na mapagmahal. Kapag lumaki na si Yeguhan, natural na kailangan niyang balikitan ang mabigat na responsibilidad ng pagpapasa sa lahi ng Hanxiang Pavilion. It's just that the girl from a good family refused to marry him. Sa pangkalahatan, hindi sila minamaliit ng curator at ng kanyang asawa. Kung tutusin, galing din sila sa dugo ng dragon, kaya kailangan nilang maging maharlika ng 4 na pangunahing angkan. Nagkataon lang na ang Baiho clan ng Zhangfeng Jianj ay gustong humanap ng kakampi para labanan ang Yuleng Faction, na ngayon ay lumalakas sa Wanshahe. Ang mahusay na katugmang pangkat ng Xuanshao ay hindi masyadong handa, at ang Hanxiang Pavilion, na medyo mahina, ngunit mayroon ding malalim na lakas, ang naging pinakamahusay na pagpipilian.
Mahal na mahal din ng creator at ng kanyang asawa ang kanilang anak. Marami pa siyang hiniling, maliban sa tanging kahilingan, kasal. Bukod dito, si Bai Chenluo, na kilala bilang ang unang kagandahan sa Wanshahe, ay dapat pakasalan si Ye Guan. Kahit na si Bai Chenluo ay isang inapo ng Bai clan ng Zhang Fengjianj, napakababa ng kanyang katayuan at hindi siya tinanggap ng malaking bahay. Ngunit ang kanyang reputasyon ay malayo at malawak, at siya ay isang henyo na magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa upstream sa hinaharap. 100 taon na ang nakalilipas, nasa larangan na ito ng kaguluhan, at siya pa rin ang pinakabatang elder sa Zhang Fengjianj. Natural, ang pamilya Bai ay tumanggi, at sa huli, sila ay nagsumikap at nakabuo ng isang panukala na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Si Ye Guan ay sumali sa pamilya. Paft. Si Ye Fan ay umiinom ng fruit wine na dala ni Xiaoju, at nang marinig niya ito, iniluwa niya ang alak. Ano? Nandito ako para sumali. Kabanata 3179 ang tanga na gustong matuto. Nagulat si Xiaoju, hindi mo man lang naaalala ito. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Isang marangal na eskrimador na antas ng emperador, ito ay medyo nakakahiya. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, hindi ang iyong sariling pagkakakilanlan ang ginagamit, at hindi ang iyong sarili ang nasa kasal. Huwag mong isipin na dehado ka, ang babae ko ang pinaka nakakaawa. Sa lakas at hitsura ng aking batang babae, dapat mayroong isang pagkakataon na umakyat sa agos sa hinaharap. Ngunit ang mga taong may kasamang Daoist, kung sila ay umaakyat sa agos, dapat silang sumama, kung hindi ay mababa ang tingin sa kanila ng iba. Babae na may drug oil bottle na tulad mo, baka makaligtaan mo ang pagkakataong umakyat sa agos sa hinaharap. Nagpout si Ye Fan, fuel tanker ba siya? Ito ay isang magulong lupain lamang, at hindi karapat-dapat na magdala ng sariling sapatos. Ano ang maganda sa upstream, saan naiiba ang pagsasanay? Sabi ni Ye Fan. Galit na sinabi ni Xiaoju, ano ang alam mo? Upstream 8, bilang karagdagan sa pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang, kinakatawan din ito ang katanyagan, katayuan, at katayuan. Ordinaryong tao, kung gusto nilang sumali sa tribo, dapat may talento sila sa pagtatayo ng pundasyon. Kahit na ang tribo sa ibaba ng pundasyon ng gusali ay ayaw. At kung gusto mong sumali sa aming mas mababang 3,000 sekta, kailangan mo munang pumasok sa tribo, at pagkatapos ay ipasa ang screening sa tribo upang patunayan na mayroon kang kakayahan na sumamba sa sekta. Ngunit ang itaas na bahagi ng 8 pintuan ay dapat magkaroon ng mga kwalifikasyon ng pagbubukas ng langit upang paboran. Halos lahat ng mga powerhouse sa espiritual na kaharian ay nasa 8 pintuan. Ang mga monghe ng 8 sects ay maaaring parangalan bilang Shangxian, at Godzun, ito ang mga karangalan na titulo na maaari lamang makuha mula sa 8 sects. Sabi ni Xiaoju na may pananabik na tingin. Napaisip si Ye Fan, noong pioneer mo ang lupain, tutulungan ka ba ng Shangxian at ng mga Diyos ng Shangbaman? Depende ito sa sitwasyon. Kung mayroong ilang mga ligaw na universo na may mahinang lakas, kung gayon ang mga sekta sa ibaba ng agos lamang ang makakalutas nito. Kung mayroong isang espiritual na estado, kung gayon ang itaas na 8 pintuan ay magpapadala ng isang Diyos upang harapin ito. Tanong ni Ye Fan, malabo kong naaalala na ang 4 na paksayon sa Wansha River Basin ay umaatake pa rin sa isang ligaw na lupain ng demon race kamakailan. Mga demonyo sa espiritual na kaharian. Dahil ang direksyong iyon ay tumutugma lamang sa gunmen at sa ating mga pintuan ng palitan, kaya't nagsanib puwersa ang dalawang upstream na sekta. Pinili ng ilang mga Diyos ang siyam na sekta sa ibabang bahagi at nagpunta upang pasimulan ang lupain. Gayunpaman, nang maglaon ay natagpuan ko ang bahagi ng angkan ng demonyo. Ang teritoryo ay talagang mahirap, kaya pinabagal ko ang pag-unlad at isinasaalang-alang ang mga nadagdag at natalo. Ngunit pagkatapos, nang marinig ko ang tungkol dito, nagulat ako nang makita ko na ang universo sa likod ng teritoryong iyon ay napakamaparaan. Magtataas ulit tayo ng tropa. Sa wakas ay nakatitiyak si Ye Fan na ito ay pareho sa naisip niya. Ang kapwang satanas na ito ay talagang pinagmumulan ng kasawian. Tinatayang malinaw din na ang background ng Hongming Universe na ito ay hindi kayang labanan ng isang kaharian, at maging ang buong 7 demonyong kaharian na pinagsama ay hindi mga kalaban. Sa makatuwid, ang magagawa lang nito ay protektahan muna ang sarili. Kung si Satanas ay masyadong mayabang at pinukaw ang 8 sekta, tinatayang magkakaroon ng higit pa sa ilan. Tinataya na si Satanas ay hindi man lang ng ahas na lumaban. Ang kinatatakutan niya ay hindi ang Taliban ng hukbo, kundi ang buong Hongmeng sa likod. Mukhang kailangan niyang humanap ng paraan para palakasin ang sarili bago salakayin muli ng Hongmeng Universe ang Human Alliance, at pagkatapos ay bumalik. Ang prioridad, syempre, ay makipag-ugnayan sa mga babae. Little Ju, may ilang bagay na gusto kong gawin mo para sa akin, sabi ni Ye Fan. Ako ang katulong ng babae, ngunit wala akong gagawin para sa iyo, lumingon si Xiaoju at sinabi. Kung gayon, gusto mo bang sabihin ko kay Bai Chenluo na gusto mo akong patayin gamit ang mga makamandag na insekto? Wala kang ebidensya. Guilty na sabi ni Xiaoju. Napabuntong hininga si Ye Fan, ikaw ay isang katulong, at ako ang tiyuhin na nagpakasal sa akin,
sa palagay mo, kung sasabihin kong gusto mo akong patayin, sino ang kanilang tutulungan? Kailangan ng ebidensya. At saka, ang makamandag na insekto kanina, at ikaw ang palayok sa aking katawan ay makapagpapatoto. Ang magandang mukha ni Xiaoju ay namutla at mahinang sinabi, ikaw. Anong gusto mong gawin ko? Hoy, mabuti naman. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, dalawang bagay, una sa lahat, ang pagkawala ng memorya ko at ang pakikipag-usap ko sa iyo gamit ang Shenlongyin ay dapat na ilihim para sa akin. Bakit? Naguguluhan si Xiaoju. Tanga ako noon, pero ngayon nawala na ako ng alaala. Kung ipapaalam ko sa iba, hindi ba mas lalo akong mabubuli? Hoy, saan ka tulala? Pinagbabantaan mo ako. Galit na sabi ni Xiaoju. Kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong pagpatay. Hindi ka dapat kasama sa mga killer na iyon, tama? Hindi. Ako. Ipinapangako ko sa iyo. Nagpanik si Xiaoju sa kalsada. Sinabi ni Ye Fan, ang pangalawang bagay, makakahanap ka ng ilang introduction materials para sa akin tungkol sa Hongming Universe. Kailangan kong magbasa at magbasa para maunawaan muli ang mundo. Hindi mo man nakikilala ang salita, ngunit kakaiba na naiisip mo pa rin si Shenlongyin, sabi ni Xiaoju na may damdamin. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi mahirap para sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang bawat sekta ay may paaralan at silid-aklatan. Pagkatapos maligo, nagsuot si Ye Fan ng maginhawang damit. Sa paglalakad sa paligid ng Chenluo Cliff, nakita ko na ang lugar dito ay medyo malaki, mga 1,000 metro kwadrado, na lahat ay tirahan ni Bai Chenluo. Kapag weekdays, si Xiaoju lang at ilang domestic servant, napakadesyerto. Ang mga kasangkapan sa EASECOX ay napakasimple at eleganteng, hindi gaanong budwar ng isang babae. Si Xiaoju ay nagdala ng isang tumpok ng mga libro mula sa paaralan at inilagay ang mga ito sa pag-aaral. Ito ay mga panimulang aklat, at isang pangkalahatang pagpapakilala sa Hongmeng, maaari mo itong basahin mismo. Tiningnan ito ni Ye Fan at nakitang isa talaga itong napaka-propesyonal na libro para sa mga magsasaka. Ang tila manipis na libro ay naging isang makapal na volume kapag binuksan, at talagang naglalaman ito ng isang misteryo. Bawat sekta ay may paaralan. Itinuro ba ito ng isang propesor? Tanong ni Ye Fan. Ipinaliwanag ni Xiaoju, ang paaralan ay nagtuturo lamang ng mga klase sa kultura, at ang paglilinang ay nahahati sa mga panlabas na disipulo at panloob na mga disipulo. Ang mga panlabas na sekta ay ang mga alagad na kinuha mula sa labas ng mga tribo, at ang mga panloob na sekta ay ang mga anak na pinili ng bawat pamilya o ipinanganak sa kanilang sariling mga pamilya. Ang panloob at panlabas na mga sekta, ang pagtatasa ay isinasagawa bawat taon, at ang mga panlabas na disipulo na nakakatugon sa pamantayan ay maaaring makapasok sa panloob na sekta. Kahit na ang mga alagad ng panloob na sekta ay nasa ibaba ng ranggo at hindi nakakatugon sa pamantayan, sila ay aalisin. Kahit na ang mga inapo ng direktang lipi ng panloob na sekta ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan. Itatapon din para gumawa ng mga gawain sa labas. Kung clan child, hindi masama. Kung may kadugo ka, mapapaboran ka ng ilang mortal sa labas, at maraming mayayamang negosyante ang handang mag-recruit. Kung wala kang dugo, sisipain ka sa sekta. Marami sa kanila ay maaari lamang ipaubaya sa publiko, at hinding-hindi na maibabalik. Kung gayon ikaw ba ang panlabas na pinto o ang panloob na pintuan? Buong pagmamalaking sinabi ni Xiaoju, nakilala na ng babaeng ito ang dalaga mula pa noong bata pa siya. Pagkatapos akong ibalik ng dalaga sa Jansh, isama mo na lang ako sa pagsasanay. Bagamat hindi pa ako opisyal na nag-apprentice, ang aking kakayahan ay hindi masama sa panloob na sekta. Sa mga disipulo sa loob ng parehong daang taong gulang, kakaunti ang mga disipulo na may mas mataas na paglilinang kaysa sa akin. Tumango si Ye Fan, tila napaka-mature at mahigpit ang society at sect system nitong Hongmeng Universe. Nagtataka din siya na ang haba ng buhay ng tao dito, sa isubog na ang populasyon ng sekta. Sa hindi inaasahan, ang pamamaraang ito ng pag-aalis sa dulo ay gagawin, at kahit na ang mga kamag-anak ay dapat na kinakailangan ayon sa mga kwalipikasyon ng paglilinang. Ito rin ang mekanismo ng pag-aalis, kasama ng patuloy na pangunguna, pagbubukas ng universo, at paghahanap ng mga mapagkukunan. Sa gayon lamang ang lahi ng tao sa Hongming Universe ay maaaring magpatuloy na lumago at magpatuloy. It's none of your business, back off. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, nagbabalak na magsimulang magbasa. Masayang nakikipag-chat si Xiaoju nang bigla siyang naputol at nagpout ng galit. Napaka-boring din niya kapag weekdays. Pagkatapos ng lahat, si Bai Chenluo ay madalas nawala, at kahit na siya ay malamig at tahimik at hindi gaanong nagsasalita. Bihirang makatagpo ng taong makakachat sa kanya, at sariwa rin ang pakiramdam ni Xiaoju. Humph! Tinatamad akong kausapin ka. Tumalikod si Xiaoju at tumakbo palayo. Ngumiti si Ye Fan, bagamat hindi siya bata pa rin ang edad niya sa pag-iisip. Sa bangin ng Chenluo, ang mga pine ay sumambulat sa alon, tahimik at mapayapa. Sa sandaling pumasok si Ye Fan sa estado ng pagbabasa at pag-aaral, lumipas siya ng 2 gabi bago niya ito nalaman.
Nasa doorstep si Xiaoju, sumilip ng pabalik-balik, at nalaman na nagbabasa si Ye Fan, at agad na nenas. Ang tanggang ito ay mahilig mag-aral. Bulong ni Little Orange sa kanyang puso, at nakipaglaro na lang siya sa mga maliliit na ang ligaw sa likod bahay. Hanggang sa hapon ng ikatlong araw ay bumalik si Bai Chenluo. Nang makita si Ye Fan sa kanyang pag-aaral, napasimangot si Bai Chenluo. Ye Guhan, anong ginagawa mo? Kabanata 3180 nakakahiya sa pagkakakilanlan. Nabasa na ni Ye Fan ang impormasyong ipinadala ni Xiaoju sa oras na ito. Pagtingin kay Bai Chenluo, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Nagmamadali ako noong araw na iyon at hindi ako pinansin. Sa sandaling ito, ang pahilig na araw ay sumisikat sa mga inukit na pinto at bintana, at ang sinag ng araw ay sumisikat sa puting damit ng babae, na nagpapakita ng malabong gininto ang kinang. Ang simoy ng hangin ay paparating, at ang palda ay malapit sa babae, na binabalangkas ang isang kaakit-akit na kurba. Sa pink-carved at jade-carved na mukha, ang bahagyang kulubat na crescent eyebrows, ang matangkad na ilong niyaw, at ang mga facial features ay nagpapakita ng isang kaakit-akit at hindi pangkaraniwang ugali. Sa kawalan ng ulirat, naramdaman ni Ye Fan na parang nagsasapawan ang mga figure ni na Su Qingzhou at Nayan Rujiao. No wonder siya ang #1 beauty sa Wansha River. Sa buong kalawakan, hindi siya hindi makatwiran. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Nakaramdam ng kaunting kakaiba si Bai Chenluo sa kanyang puso. Bagamat sanay siyang pinagmamasdan ng lahat ng uri ng mga mata, iba ang tingin ni Ye Fan sa kanya. Ang ibang mga lalaki ay medyo nahuhumaling, ngunit si Ye Fan ay purong nagpapasalamat, hindi gaanong infatuation. Mukhang inosente talaga ang lokong ito. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Bai Chenluo sa kanyang puso, siya ay isang seryosong tao pa rin. Nagbabasa ako. Ginamit ni Ye Fan ang wika ng Hongming Universe. Sa katunayan, natutunan na niya ang tungkol sa parehong, ngunit siya ay titigil sa pagsasalita at magkakamali. Naglakad si Bai Chenluo sa desk at sinilip ito. Bakit lahat ng libro ay binabasa ng mga bata? Sa sandaling matapos siyang magsalita, naramdaman ni Bai Chenluo na masyado siyang nagtatanong. Ilang advanced na libro ang maaari mong asahan na babasahin ng isang hanggal? Napabuntong hininga si Bai Chenluo, ang taong ito ay talagang isang congenital lack of wisdom. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ngunit tamad siyang magpaliwanag. Ang pumatay na pumatay sa iyo ay iniimbestigahan pa, ngunit sa ngayon, tila natanggap siya at walang sekta. Ginagamit lang niya ang minahan ng kristal para magnegosyo. Ngunit huwag mag-alala, ang ating Zhang Feng Jianj ay hindi uupo at iimbestigahan natin ito hanggang sa huli. Sa Hongming Universe, ang crystal ore ay mahirap na pera. Ang mga monghe na ito, na inabandunan ng sekta, ay gagawa din ng pagpatay at pagnanakaw upang makakuha ng mga mapagkukunan. Ako ba kinakausap mo? Tanong ni Ye Fan. Sumimangot si Bai Chenluo, bagaman ipinanganak kang may kakulangan at nasa isang pamilya ka, ngunit dahil gusto mong maging isang dawas na kasama ko, natural na pakikitunguhan ko ang isa't isa ng may kagandahang loob. Naiintindihan mo man ang mga bagay na ito o hindi, dapat kong ipaalam sa iyo. Natural na sasabihin ko sa iyo. Napangiti si Ye Fan, iniisip na ang batang babaeng ito ay medyo edukado, kahit na siya ay mukhang malamig. Girl, bumalik ka na. Masayang tumakbo si Xiaoju sa study. Xiaoju, ilang beses ko bang sinabi, huwag tumakbo sa bahay kung nagmamadali ka. Oh, tumanggo si Little Orange. Pinalitan mo si Young Master Ye ng isang disenteng damit. Sa gabi, magdaraw si Itay ng isang piging para formal na tanggapin siya. Nag-aatubili na sinabi ni Xiaoju, kaya niyang bihisan ang sarili niya. Fair na. Nanlamig ang mukha ni Bai Chenluo, sinabi ko na sa iyo noon, hindi mo maaaring tingnan si Young Master Ye dahil sa kanyang espesyal na sitwasyon. Magiging tiyuhin mo siya in the future, dapat tretuhin mo siya tulad ko. Hindi, miss. He. Gustong sabihin ni Xiaoju na hindi tanga si Ye Fan, ngunit naaalala ang ipinangako niya noon, tumanggaw na lamang siya ng may pagtatampo, oo. Bagamat walang pakialam si Ye Fan sa ganitong uri ng piging. Interes, ngunit pagkakataon din ito para maunawaan ang mundo, at hindi ito exclusive. Nang malapit na siyang maglakad palabas ng study, nakita ni Ye Fan ang isang magandang larawan na nakasabit sa dingding. Sa itaas, ay isang marangal na kagandahan. Iyan ang aking ina, mahinang sabi ni Bai Chenluo. Parang, tumanggo si Ye Fan, talagang magkamukha ang mag-ina. Umalis siya noong bata pa ako, ito lang ang larawan niya, sabi ni Bai Chenluo na may mapait na ekspresyon. Natigilan si Ye Fan, naalala na si Bai Chenluo ay isang babae, kaya ang babaeng ito ay isa ring babae. Nang makita ang sakit sa mga mata ni Bai Chenluo, maaaring may tinatago noon. Dapat ay ipinakilala sa kanya ni Bai Chenluo ang kanyang biological na ina, tutal, ikakasal na ang dalawa. Gayunpaman, casual lang itong binanggit ni Ye Fan, at wala siyang oras para pakialaman ito. Sa pag-iisip nito, medyo nahihiya si Ye Fan. Sa gabi, kinuha ni Bai Chenluo ang kanyang espada at dinala si Ye Fan sa tirahan ng kanyang mga magulang. Ang pangatlong master ng pamilya Bai, si Bai Jingming, at ang pangunahing silid, si Wu Miaozhen, ang mga host ng piging ngayong gabi.
Habang papunta si Ye Fan, narinig na niya si Bai Chenluo na binabalangkas ang relasyon sa pagitan ng pamilya. Natural na hindi inaasahan ni Bai Chenluo na maaalala niya ito, ngunit kailangan pa rin niyang sabihin ang dapat niyang sabihin. Ang tunog ng piano ay malambing, at ang mga bulaklak ay kumpol-kumpol. Sa likod na hardin, maraming mahahabang hapag-salo-salo ang na-set up, at ang mga domestic servant ay naglalagay ng lahat ng uri ng alak at mga delicacy para sa mga monghe sa mesa. Ang mga monghe sa Hongming Universe ay hindi nagtataguyod ng bigo. Kung tutuusin, ang buhay ay mahaba, at ang masarap na pagkain ay isang hangarin, kaya maraming tao ang naghahangad ng masarap na pagkain na kapaki-pakinabang sa paglilinang. Pagkatapos kainin ang mga pagkain ito, sila ay magiging aura at primordial power, at walang nalalabi. Shenluo, Guhan, nandito ka. Nakangiting sinabi ni Bai Jingming, Guhan, abala kami sa pagsubaybay sa mamamatay tao sa nakalipas na 2 araw, at hindi ka namin tinawagan sa oras, kaya napabayan kita. Umiling si Ye Fan at ngumiti. Maya-maya lang ay umalis na siya kaya hindi na siya interesadong makipag-usap, anyway, basta-basta na lang niya itong hinarap. Pare, ano ang ipinaliwanag mo sa kanya? Naiintindihan niya ang wika ng tao. Biro ng isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng mahabang purple na damit, na naka-half-barred ang mga balikat. Shen Qiong, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Siya ang iyong bayaw. Sumimangot si Bai Jingming at nagturo. Si Bai Chenqiong ay anak ng malaking bahay na si Wu Miaogen at ang nakababatang kapatid ni Bai Chenluo. Si Bai Chenluo ay may ilang mga kapatid, ngunit karamihan sa kanila ay nasa labas ng bayan. Ang tanging nananatili sa Sword Pavilion ay ang pinakapaboritong kapatid na babae na si Bai Chenqiong. Maliba si Chenqiong. Alam ng lahat na ang batang ito ay hanggal, at narito siya upang sumali sa pamilya. Bakit ang galang mo sa kanya? Si Wu Miaogen, ang pangunahing silid, ay tumingin sa kanya sa kanyang silid. 30s, mayaman at matikas, na may lamang kilay may hangin ng pagmamataas. Haha, totoo pa rin ang pangatlong tiyahin, gusto kong marinig ito. Dumating na ang mga tao mula sa angkan ng malaking bahay sa sandaling ito. Ang panganay na apo na si Bai Chenhao ay humawak ng isang babae sa kanyang mga bisig, at kakaibang sinabi niya mula sa malayo, Sister Chenluo, ang iyong asawa, sa iyong talampas ng Chenluo, mayroon ka bang anumang kawalan ng pagpipigil? Nabalitaan kong nasa Hanxiang Pavilion siya. Parang halimaw lang. Ay, may ganyan. Naiinis na tinampol ni Bai Chenqiong ang kanyang ilong at napaatras ng 2 hakbang, no wonder, pagdating ng tanggang ito, nakakaamoy ako ng kakaibang amoy. Anak. Isang grupo ng mga Bai clan people sa tabi nilang lahat ang nagtawanan. Malamig ang mukha ni Bai Chenluo, ngunit tamad siyang magpaliwanag. Nakikita ni Ye Fan na sanay na ang babaeng ito sa mga panunuyan na ito. Dito ka maupo, itinuro ni Bai Chenluo ang isang upuan. Tumango si Ye Fan at uupo na sana, ngunit pinigilan siya ni Bai Chenhao. Stop! Sinong nagtanong seong umupo dito? Ang upuan sa pangunahing mesa ay isang bagay na maaari mong umupo bilang isang tulala. Bai Chenhao, ngayong gabi ay ang ating 3 silid tulugan na piging. Si Yeguhan ang aking kasintahan, bakit hindi ako makaupo sa pangunahing mesa? Sa wakas ay hindi napigilan ni Bai Chenluo na magtanong. Hoy, pinilit lang siya ni Hanxiang Pavilion, isang manugang. Sa madaling salita, isa lang siyang chi para sa isang alyansa. Hindi man ito kasing silbi ng flying sword o magic peel. Itanong mo sa Hanxiang Pavilion, kung gusto mo hindi ba't tayo si Zhang Fengjian ay naawa sa kanya mula sa 4 na babae. Bai Chenluo, pakasalan mo siya, nagdudulot ka ng kahihiyan sa aming pamilya Zhang Fengjian Bai. Nakakahiya. Itong tanga, hayaan mong regalo sa kanya ang manatili sa pamilya Bai, at gusto pa niyang maupo sa main table. Ngumisi si Bai Chenhao. Hindi maganda ang mukha ni Bai Jingming, at sinabi niya, Chenhao, bigyan mo ng mukha ang ikatlong tiyuhin. Bagamat nasa pamilya si Guhan, bahagi rin siya ng aming pamilya. Mukha sa iyo. Ilang taon na. Ikaw ba nararapat na bigyan ako ng mukha ni Lolo at ng aking ama? For the sake of a tanga, I have to give you face. Pangatlo. Tito, nalilito ka ba? Tumawa si Bai Chenhao. Ikaw. Ang mukha ni Bai Jingming ay malungkot at hindi sigurado, ngunit hindi siya ng ahas na lumaban. Pare, tama si kapatid na Chenhao, maaaring may mga maruruming bagay pa rin ang hanggal na ito. Kung mawawalan siya ng kontrol pagkatapos kumain ng kalahati nito, hindi ba ito isang masamang bagay? Sinabi rin ni Bai Chenqiong. Iyan ang katotohanan, Chenluo, hinayaan mong umupo ang tanggang ito sa mesa sa labas ng patio. Sabi ni Wu Miaogen na may malamig na mukha. Outer courtyard. Namutla ang mukha ni Bai Chenluo, tita, iyon ang upuan ng katulong. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.